Kung sino ka mang halimaw ka, subukan mong lumapit sa akin. Papatayin kita ng tae ng kalabaw. O magsubukan ng isang Yumi. Malalasap mo talaga ang mabahang tae ng kalabaw na ito. Umaga na. Tumitilaok na ang mga manok. Gumising ka na, Yumi. Abay maglalako ka pa ng mga bibingka. Umalingaw ang sigaw ng dalagang si Mara sa loob ng kanilang bahay. Paulit-ulit niya pang pinapatunog ang kalderong walang laman gamit ang kutsara upang lumikha ng ingay at magising ang kanyang nakababatang kapatid na si Yumi. Inaantok pa ako, ate. Mamaya na lang po ako pabangon. Anong mamaya na lang? Hindi pwede, Yumi. Sa ayaw at sa gusto mo. Gigising ka. Kanina pa naghihintay ang mga manok. Patukain mo na sila. Bilisan mo, dahil maglalako ka pa ng bibingka. Naiintindihan mo ba? Opo, Ate Mara. Sa loob ng 4 na sulok ng bahay, tila wala ng pahinga ang batang si Yumi. Maaga pa siyang ginigising ng kanyang Ate Mara upang magpakain ng alaga nilang mga manok at maglako ng bibingka sa palengke. 7 taong gulang pa lamang siya, ngunit maaga na siyang namulat sa realidad na hindi madali ang buhay sa mundo. Pagid na ako magpakain ng mga manok. Hindi rin naman ako nakakatikim ng mga itlog nila dahil pinaparama sila ni ate. Sana hindi na dumami ang mga manok namin para konti na lang ang papakainin ko. Halos hindi na mabilang ang kanilang mga manok dahil sa rami ng mga ito. Kapag wala silang ulam at bigas, inuutusan siya ni Mara na ibenta ang ibang mga manok. Ang hilig na ate Mari sa mga manok, pero tinatamad siya mag-alaga. Kahit may sakit ako, tinatawag niya pa rin ako para pakainin ng mga manok. Nag-oorasyon ka ba dyan, Yumi? Bilis-bilisan mo nga ang pagkilos. Huwag kang tatamad-tamad, tumatakbo ang oras. Ay na, nagsusermon na naman ng Tonya. Akala niya siguro madaling magpatukan ng mga manok. Binilasan ni Yumi ang pagkilos sapagkat alam niyang mas lalo siyang pagagalitan ng ate niya kapag hindi niya bibilisan. Medyo lutang pa siya ng umagang yon, subalit wala siyang magawa kung dayay ang magtrabaho na para bang siya ang haligi ng kanilang tahanan. Sinabuyan niya ng butil ng bigas ang mga manok at ang iba ay nag-aagawan pa. Mga manok, huwag kayo mag-aagawan ha. Masyado kayo nagpapahalata ng mga patay gutom kayo. Huwag kayo mag-alala, papakainin ko kayong lahat kahit inaantok pa ako. Pagkatapos niyang patukain ng mga manok, bumalik na siya sa loob ng kanilang bahay. Naratnan niya si Mara na nagkakape at kumakain ng nilagang mais. Oh, ano na Yumi? Pinatuka mo na ba lahat ng mga manok? Opo ate. Sigurado ka bang nakakain silang lahat? Baka mamaya may isang hindi nakakain at mamamatay sa gutom. Abay malalagot ka talaga sa akin. Sigurado po ate Mara, pinatuka ko na po silang lahat. Mabuti naman kung ganon. O siya, mag-almusal ka na. Maglalako ka pa ng mga bibingka. Hindi na bago kay Yumi ang inuutos ng ate niya. Kabisado niya na ang siklo ng kanyang buhay. Maagang gigising, magpapakain ng mga manok at maglalako ng bibingka. Buhat nang mawala ang kanilang mga magulang, ay siya na ang katuwang ng kanyang ate Mara. May bagkamaldita si Mara, ngunit sa matagal nilang pagsasama, ay nasanay na rin siya sa ugali ng kanyang ate. Hindi na nagsayang pa ng oras si Yumi. Agad niyang binuksan ang kaldero at kumuha ng pagkain. Nilagang mais lamang ang kanilang umagahan, sapagkat hindi pa nakapagsaing si Mara. Bilis-bilisan mo naman ang pagmuya ng mais, Yumi. Anong oras na oh? Kailangan maibenta mo lahat ng tinda natin bibingka. Huwag kang uuwi hanggat hindi nauubos. Naintindihan mo ba, Yumi? Kadalasang isang tanong, isang sagot lamang si Yumi pagdating kay Mara. Ayaw niya naman kasing makipagbangayan pa dahil alam niyang mas lalo lamang silang magtatalo. Minsan, umaabot pa sa puntong sinasaktan siya ng ate niya kapag sumasagot siya. Kaya naman natuto na lamang siyang manahimik kahit batid niyang nasa katwiran siya. Aalis na po ako ate. Bitbit na Yumi ang isang malaking sisidla ng bibingka. Agad siyang lumisan matapos siyang magpaalam kay Mara. Umaga pa lang, ngunit masyado nang masakit sa balat ang sikat ng araw. Ayun naman ang haring araw, sisiraan niya na naman ang maganda kong kutis.
Hindi maipagkakaila, maganda naman talaga ang kutis ng batang si Yumi. Bukod sa maputi na, makinis pa. Taglay niya rin ang mapupungay na mga mata, matangos na ilong, magandang hulma ng mga labi, at kulot na buhok na kulay kaki. Kahit subsub sa trabaho ang bata, hindi pa rin nabubura ang kanyang angking ganda. Bili na po kayo ng bibingka? Bagong luto pa po at mainit-init pa. Isa sa mga estratehiya ni Yumi ay ang pagsisigaw upang marinig ng mga tao ang negosyong kanyang ibinebenta. Habang naglalakad siya, isang matandang babae ang tumawag sa kanya. "Pumarito ka muna, Ineng. Patingin ang mga bibingka mo." Pumaskil ang malapad ng ngiti ni Yumi matapos magsalita ang matanda. Natutuwa siya dahil magkakaroon na siya ng customer. Mabilis siyang humakbang patungo sa bahay ng matandang babae at ibinida ang kanyang bibingka. Magandang araw po, Lola. Ito po ang tinda kong bibingka. Tingnan niyo po, malaki at mainit-init pa. Mukhang malaki nga ang bibingka mo. Magkano ba ang isang peraso? 5 piso lang po ang isang piraso. Sulit na sulit po ang 5 piso ninyo dahil bukod sa malaki na, may sarap pa. Bili na po kayo para maiparis po kayo sa kape. Ang mabuti pa. Tikman ko muna kung talagang masarap ba. Baka mamaya niloloko mo lang ako. Aba, walang halong pangloloko itong negosyo ko, Lola. Tikman niyo po nang malaman yung masarap talaga ang aking bibingka. Kumuha ng isang bibingka ang matanda. Natutuwa siya sapagkat malaki ang isang bibingka para sa presyong 5 piso. Yung tipong mabubusog ka kaagad kahit isang peraso pa lang ang kinain mo. Aba, talagang masarap nga, Ineng. Ngayon lamang ako nakatikim ng ganito kasarap na bibingka. Sabi ko na nga po sa iyo eh. Mapapahanga kayo sa kakaibang lasa ng aking bibingka. Pabili nga ako ng 10 peraso. Masyado kasing masarap. Gusto ko ang ganitong timpla ng bibingka. Pagkatapos ibigay ni Yumi ang 10 bibingka, ay binayaran na siya ng matanda. Laking pasasalamat ni Yumi dahil mayroon na siyang benta. Nagpaalam siya sa matanda at pinagpatuloy ang paglalako. Maraming bumili ng kanyang bibingka, ngunit may natira pang 9 na peraso. Sana maubos sa itong 9 na peraso para makauwi na ako ng bahay. Pagod na kasi ako maglakad. Gusto ko nang magpahinga kahit saglit lang. Balak niya pa sanang ilako sa mga kabahayan ng natitirang bibingka, ngunit biglang bumuhos ang malakas na ulan. Kumari pa siya ng takbo patungo sa isang bahay upang makisilong. Ang malas naman ang araw na ito. Hindi pa nga nauubos ang tinda ko. Bumagsak na ang ulan. Masyado namang nagmamadali sa pag-iyak ang langit. Pinagmasdan ni Yumi ang mga natirang bibingka. Balak na sanang kumain. Subalit naalala niyang bawal pala siyang kumuha kahit isa sapagkat magagalit ang ate niya. Tiniis niya na lamang ang pagkatakam at hinintay na tumila ang ulan. Mukhang walang balak tumila ang ulan. Paano na lang ito mga bibingka ko? Kailangan maibenta ko lahat ng natira. Mahigit 2 oras na naghintay si Yumi, ngunit hindi pa rin tumitila ang ulan. Nilalamig na siya at nagugutom na rin. Nais niya sana magpatuloy sa paglalako, subalit wala na mga tao sa daan at nakasarado na rin ang mga bahay. Ayaw niya namang kumatok dahil baka makaistorbo lamang siya. Ang mabuti pa, umuwi na lang ako. Hindi na yata maubos tong bibingka ko. Nilalamig na rin ako. Pero teka, subukan ko kayang kumatok. Baka sakaling may bibili pa. Tumakbo siya patungo sa isang bahay. Hindi niya alintana ang pagbuhos ng ulan. Kahit nahihiya siya, sinubukan niya pa rin kumatok. Isang babae ang lumabas at tila galit na galit. "Sino ka? Anong kailangan mo?" Ako po si Yumi. Nagbebenta po ako ng bibingka. Baka gusto niyo pong bumili. Umalis ka na. Hindi kami bibili niyan. Umuulan na nga, kumakatok ka pa. Umuwi ka na lang dahil binabagyo ng Pilipinas. Napalunok na lamang ng laway si Yumi. Nasaktan siya sa winika ng babae. Ngunit hindi na lamang siya nagsalita pa. Humakbang na lamang siya palayo at napagpasya niyang umuwi na. Basang-basa na siya ng ulan sa gitna ng daan. Tumakbo na lamang siya hanggang sa nakarating siya sa kanilang bahay. Naratnan niya si Mara na nakatayo sa pinto at wari bang hinihintay ang kanyang pagdating. Gumuhit ang kaba sa puso ni Yumi nang matanaw niya ang kanyang ate. "Anong balita, Yumi?
Naubos ba ang mga paninda? Asensya na po Ate Mara, may siyam pa pong natitira. Kagaya ng kanyang inaasahan, nanlaki na naman ang mga mata ni Mara na para bang mga mata ng kwago. Di ba? Sabi ko sa'yo, huwag kang uuwi hanggat hindi nauubos ang bibingka. Ate naman, alam mo namang binabagay na ang Pilipinas. Alis lahat ng mga bahay nila ay nakasarado na. Sinubukan ko ang kumadok, pero pinagalitan lang ako ng matabang babae. Bakit naman siya nagalit? Gayong magtitinda ka lang naman. Ewan ko nga eh. Baka bigo lang yata sa pag-ibig ang babae na yon. Parang namamaga pa kasi ang mga mata niya nung makita ko. Kakatapos lang sigurong umiyak. Niloko yata ng nobya niya. O siya, pumasok ka na rito. Maligo ka para hindi ka lagnatin. Biglang napawi ang kaba ni Yumi. Mabilis siyang pumasok sa loob ng bahay at iniwan sa ibabaw ng mesa ang sasidla ng bibingka. Pagkatapos ay tumungo siya sa kusina at nagdala ng balde at sabon upang maligo sa balon. Isang malaking himala ang nangyari ngayong araw. Ano kayo nakain ni Doña Mara at hindi niya ako pinagalitan. Samantalang dati, pinapala niya agad ako kapag hindi nauubos ang tinda kong bibingka. Yumi, bilisan mong maligo. Magkakatay ka pa ng manok para may iulam tayo. Naputo lang masayang sandali ni Yumi nang marinig niya ang boses ng kanyang ate na nagmumula sa bintana ng kanilang bahay. Nang tingnan niya ito, natanaw niya si Mara na nakadungaw sa bintana at pinapanood siya. Napakamot tuloy sa ulo si Yumi. Mandali ang saya lang palang naramdaman ko. Akala ko, makakapagpahinga na ako. Kaya pala hindi siya nagalit kanina dahil may panibagong utos na naman siya. At wow pagkatay pa talaga ng manok ang ipapagawa niya sa akin, inaawa ako sa mga manok kapag kinakatay. Aba, mukhang may binubulong ka yata dyan ah. Nagrereklamo ka ba, Yumi? Hindi po ate, nagpa-practice lang po ako ng bagang teknik na isisigaw ko kapag nagbebente ng bibingka. Mabuti naman kung ganon. Akala ko nagrereklamo ka ni. Hindi ka talaga makakatikim ng tinolang manok sa akin. Si ate talaga, masyadong mainitin ang ulo. Hindi naman ako nagrereklamo eh. Sige na, bilisan mo ng maligo para makapunta ka na sa manukan. Mas lalong binilisan ni Yumi ang pagliligo kahit gusto niya pa sanang magpakasawa sa tubig. Pagkatapos yung maligo, pumasok na siya sa loob ng kanilang bahay at agad na nagpalit ng damit. Naratnan niya si Mara na abalang nagpapakulo ng tubig para sa manok. Alam sa mga manok ang kakatayin ko Ate Mara. Pumili ka na lang sa mga inahing manok. Basta yung malusog ang pangangatawan ha, para masarap kainin. Huwag lang ang mga tandang na manok dahil bibilhin niya ng mga sabungero. Sige po madam, isisinad po. Binitbit ni Yumi ang mahabang patalim at lumabas ng kanilang bahay. Sakto namang tumigil na ang ulan. Binagtas niya ang daan patungo sa labas ng kanilang bahay kung saan ay doon matatagpuan ang kanilang manukan. Pagkarating niya, agad na nag-ingay ang mga manok na para bang nasa piyestahan. Ito namang mga manok, natuwa agad na makita ako. Akala niyo ba, may dala akong pagkain? Hindi niyo alam, naghahanap ako ng kakatayin ko. Isa-isa niyang tiningnan ang mga inahing manok upang maghanap ng malusog. Isang itim na inahing manok ang umagaw ng kanyang pansin. Medyo matangkad ito at halatang malusog ang karne. Oh, nakahanap na ako ng target ko. Siguradong matutuwa si ate sa mapipili kong manok. Binuksan niya ang pinto ng kulungan at hinuli niya ang itim na inahing manok gamit ang kanyang kamay. Kinapa niya ang katawan ng manok upang tsakin kung talagang malusog ba ito o sadyang makapalang ang balahibo. Ang taba mo ah, pwede ka nang gawing tinola. Habang pinagmamasdan niya ang manok, napansin niya na parang malungkot ang mga mata nito, nawari bang natatakot. Sa isang iglap, nagbago ang isip ni Yumi. Og na pala, bigla akong naawa sa'yo. Hindi pa nga kita kinakatay, pero parang naiiyak ka na. Nakukonsensya akong paslangan ka. Baka mabulunan pa ako kapag kinain kita. Ibalik na lang kita sa kulungan. Muling binuksan ni Yumi ang kulungan at ibinalik ang itim na manok. Muli siya naghanap ng iba pang malulusog na manok, pero napansin niya na halos naging malungkot ang mukha ng mga inahing manok. Napakamot siya sa kanyang ulo. Ano ba yun?
Bakit ang lagot niyong lahat? Nagdadrama ba kayo para hindi ko kayong makatay? Nahirapan si Yumi na mamili ng kakatayin niyang manok. Lumipat siya sa ibang kulungan at natanaw niya ang mga tandang na tila masigla. Ang ganda ng mode ng mga tindang na manok ah. Siguro, alam nila na inahang manok ang gusto naming ulamin. Kumunitang noon ni Yumi dahil halos lahat ng mga inahing manok ay malungkot tingnan. Naging marupok ang puso niya. Naawa siya sa mga ito. Kaya umalis na lamang siya at bumalik sa loob ng kanilang bahay. Oh, bakit wala kang dalang manok? Kanina pa kumukulo ang tubig sa kaldero. Nasaan ang inuutos ko? Wala po akong napili, Ate Mara. Paano ba naman kasi ang lungkot na mga inahing manok natin? Kawawa naman kung kakatayin ko sila. At talaga nagpapadala ka sa emosyon mo? Paano tayo magkakaulam nito kung naaawa ka sa mga manok? Naku naman, Yumi. Nagpapatalo ka na naman sa mga manok. Konting drama lang nila. Naawa ka naman kaagad. Kawawa nga po talaga sila, ate. Pagdating sa ulam, hindi na uso ang awa, Yumi. Tibayan mo ang loob mo kung gusto mong kumatay ng masarap na ulam. Sige na, bumalik ka sa manukan. Huwag kang magpapakita sa akin hanggat wala kang dalang manok. Napilitang bumalik si Yumi sa kulungan ng mga manok at muling hinanap ang malusog na inahing manok. Bahala na si Batman, kakatayin ko na itong itim na manok. Nilakasan niya ang kanyang loob at muling binuksan ang kulungan. Sa ikalawang pagkakataon, hinuli niya ang itim na manok at dinala ito sa gilid ng balon upang doon katayin. Pasensya ka na inahing manok, kailangan kitang katayin dahil wala na kaming ulam ni Ate Mara. Oras na para magpaalam ka sa mundo. Humugot ng lakas ng loob si Mara bago ginilitan ang laig ng manok. Inilagay niya sa baon ng niyog ang dugo nito. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang kumakatay ng manok. Ang hirap kapag mapait ka. Kumatay lang ako ng manok, pero pakiramdam ko, kriminal na ako. Hindi nagtagal. Tuluyan na ring nawala ng hininga ang manok. Iniwan niya muna ito sa gilid ng balon at bumalik siya sa kanilang kusina. Sumalubong na naman sa kanya ang nanlilisik na mga mata ni Mara. Diba? Sabi ko sa'yo, huwag kang babalik dito hanggat wala kang dalang manok. Sandali lang, kalma lang po ate. Mahina po ang kalaban. Nakapili na po ako ng mga inahing manok. Kinatay ko na nga. Pumasok lang ako rito dahil kukuha ako ng mainit na tubig. Doon ko naaalisin sa tabi ng balon ng mga balahibo niya. Mabuti naman at hindi mo pinairal ang pagiging anghel mo. Ibig sabihin, demonyo na po ako ate. Tumawa lamang si Mara. Samantalang si Yumi naman ay nakonsensya na sa ginawa niyang pagkatay sa inahing manok. Hindi nagtagal, kumuha na siya ng mainit na tubig. Inilagay niya ito sa malaking tabo at muling binagtas ang daan palapit sa balon. Teka, bakit nawawala ang uli ng manok? Hindi ko pa naman yan pinutol. Sino magnanakaw kaya ang dubagit sa ulo ng manok? Labis ang pagtataka ni Yumi ng sandaling yon. Nagulat din siya nang tingnan niya ang bao. Wala na ang dugo ng manok. Mas lalo tuloy siyang naguluhan. Pati ba naman dugo? Wala na rito sa bao? Naku, baka hinigop na ng masamang espiritu. Iginala ni Yumi ang kanyang tingin sa paligid upang tingnan kung may mga hayop ba na posibleng kumain ng ulo at humigop ng dugo. Isang batang babae ang nakita niyang nakaupo sa damuhan. Duguan ng palibot ng mga labi nito at tila mayroong karne na nilalantakan. Hindi pamilyar kay Yumi ang mukha ng bata, ngunit naisip niya na baka ito ang nangialam sa kanyang manok. Humakbang siya palapit sa kinaroroonan ng bata upang magtanong. Ay bata, ano yung kinakain mo? At bakit ka nandito? Huwag mong sabihing ikaw ang sila rin sa pagwala ng uli ng manok ko. Pasensya na, nagugutom na kasi ako eh. Ibig sabihin, ikaw nga ang kumuha? Oo, kumakalam na kasi ang tiyan ko. Wala akong mahanap na pagkain dahil umuulan pa. Kaya nang makita ko ang manok, kinuha ko ang ulo niya para kainin. Inigop ko rin ang dugo sa bao dahil nauuhaw ako. Nagulat si Yumi sa winika ng bata. Makikita sa mukha ng bata na halos magkasing edad lamang silang dalawa.
Pinagmasdan niya ang bata mula ulo hanggang paa. Napansin niyang basang-basa na ang suot nitong damit at mukhang nilalamig na. Sarap na sarap din ito sa ulo ng manok. Napangiwi na lamang si Yumi habang tinitingnan niya kung paano nilalantakan ng bata. Ang dugo ang ulo ng manok na para bang hindi man lang ito nandidire. Anong pangalan mo? At saan ka galing? Ako si Rita, malayo pang pinanggalingan ko, si tuktok pa ng bundok. Ako naman si Yumi, tanong ko lang, hindi ka ba nandidiri sa hilaw na ulo ng manok? Duguan pa kasi, pero kinain mo na. Umiling ang batang si Rita at muling kinagat ang natirang bahagi ng ulo ng manok. Masarap to, Yumi, paborito ko to. Parang ang lansi naman yan, Rita. Grabe, pati dugo ng manok hinigop mo rin. May tubig naman dito sa balon, bakit hindi mo naisipang uminom kung gaya'y nauuhaw ka? Mas gusto ko ang dugo, Yumi. Wala kasing lasa ang tubig eh. Hindi kagaya ng dugo na nakakawala ng uhaw. Baka gusto mong kumain ng bibingka? Bibigyan kita. Masarap yun at siguradong mabubusog ka. Wag na, Yumi. Sapat na sa akin ang ulo ng manok. Habang nag-uusap ang dalawa, napansin ni Yumi na tila pa simpleng nagmamasid si Rita sa paligid. Wari bang mayroon itong hinahanap. Bakit parang ang likot ng mga mata mo? May hinahanap ka ba, Rita? Kita sa mukha ni Rita na nabigla siya sa tanong ni Yumi. Kaya naman ay ngumiti siya na tila ba isang inosenteng bata. Wala naman. Aalis na pala ka, Yumi. Baka lumakas pa ulit ang ulan. Sige, mag-iingat ka, Rita. Lumisa na si Rita at naiwang nakaawang ang labi ni Yumi. Halos hindi siya makapaniwala sa kanyang nasaksihan. Kakaiba na ng bata ngayon Ilaw na ulo ng manok. Kinakain niya. Kakadiri naman. Ang tibay rin ng sikmura niya. Daig niya pa ang kapitbahay naming matakaw. Mabuti na lang at hindi niya dinagit ang buong manok. Naku, mapapagilitan ko talaga siya nang wala sa oras. Binuhusan niyang mainit na tubig ang katawan ng kinatay niyang manok at mabilis na inalis sa mga balahibo nito. Pagkatapos na itong linisin, hiniwa-hiwa na niya ang karneng manok at inilagay sa tabo. Wala kasi siyang dalang maliit na palanggana, kaya sa tabo niya na lamang inilagay. Ang lasig naman ng kaninang inayang manok. Diyak na mabubusig na naman ako. Pumasok na siya sa kusina at ibinigay kay Mara ang karne ng manok. Masaya si Yumi sapagkat makakapagpahinga na siya, ngunit nagkamali siya ng akala. Huwag ka muna papasok ng silid, Yumi. Wala magpapahinga hanggat hindi pa tayo nakakakain. Pumunta ka muna sa taniman at kumuha ng 2 papaya para masarap ang ating tinolang manok. Naku, akala ko tapos na ang laban. Hindi pa pala. Sige po, pupunta na ako ng taniman. Dali-daling naglalakad si Yumi patungo sa kanilang taniman. Matagumpay siyang nakakuha ng 2 hilaw na papaya. Hindi nagtagal, naluto na rin ang kanilang tinola at sinimulan na nila ang masarap na pananghalian. Isang araw habang nagwawali si Yumi sa labas ng kanilang bakuran, natanaw niya ang isang batang babae na nakasuot ng puting damit. Kahit nakatalikod ito ay pamilyar pa rin ito sa kanya. Parang si Rita yun Ano kayang ginagawa niya sa manok namin? Bakit pasilip-silip siya? Tumigil siya sa pagwawalis at humakbang palapit sa kanilang manukan. Nakumpirma niyang si Rita nga ang batang nakatayo. Ay Rita, napasyal ka na naman dito. Mukhang kanina ka papasilip-silip sa alaga naming manok. May bala ka bang bumili? Nagulat si Rita sa biglang paglapit ni Yumi. Makikita sa kanyang mukha na tila kinakabahan siya. Wala Yumi. Wala kang balak bumili. Wala naman kasi akong pera. Napasilip lang ako dahil umanga ako sa rami ng mga manok nyo. Ganun ba? Pero bakit kinapadpad ulit dito? May nais ka bang puntahan? Isa katunayan, ikaw ang sadya ko, Yumi. Mukhang mabait ka naman. At alam kong matutulungan mo ako. Tama ka, mabait talaga akong bata. Hindi ako nangangagat. Ano nga palang problema mo, Rita? Pinalayas na kasi ako sa bahay, Yumi. Papaslangan daw nila ako kapag uuwi pa ako ron. At ngayon, wala akong matutuluyan.
Gusto ko sanang humingi ng tulong sa'yo. Baka pwedeng dito na muna ako tumira sa bahay niyo. Malungkot ang mukha ni Rita. Nawari bang nagsusumamo. Samantalang nag-aalinlangan naman si Yumi kung ano ang dapat niyang isagot. Hindi niya alam kung dapat niya bang pagbigyan ang hiling ni Rita. Gayong bago pa lamang sila magkakilala. Kawawa ka naman, Rita. Ang hirap na ang sitwasyon mo. Pero pasensya na ha. Mukhang hindi kita matutulungan dahil magagalit si ate. Mas mabangas pa kasi sa liyo ng ate Mara ko. Mas lalong naging kawawa ang mukha ni Rita hanggang sa tuluyan na nga pumatak ang mga luha nito. Maawa ka naman sa akin, Yumi. Ikaw nga lang ang alam kong makakatulong sa akin. Paano na ako kapag wala akong matutulugan? Sige, dito ka na lang muna sa bahay. Ako na ang bahalang magpaliwanag kay ate. Kuminang ang mga mata ni Rita matapos pumayag si Yumi. Kaagad niyang pinunasan ang kanyang mga luha at saka ngumiti. Talaga ba, Yumi? Payag ka na? Rita, baka ano pa mangyari sa'yo kapag hindi kita tutulungan. Pero ngayon pa lang, sasabihin ko na sa'yo, Rita, may pagkasuplada ang ate ko, kaya pagpasensyahan mo na ha. Kung may masabi siyang masamang salita, parang Armalite kasi minsan ang bunganga nun. Ayos lang yun sa akin, Yumi. Ang mahalaga ay mayroon akong matutulayan. Alika, Rita, sumunod ka sa akin. Ipapakilala kita kay Ate Mara. Gumuhit ang matamis ng ngiti sa labi ni Rita. Tuwang-tuwa siya sa kabaitan ni Yumi. Sumunod siya rito. At pagkarating nila sa pintuan, sinalubong sila ni Mara. Nanlilisik ang mga mata nito at nakataas ang kilay na para bang hindi nito nagustuhan si Rita. Sino yung kasama mo, Yumi? Kung sino-sino na naman na dinadala mo dito sa bahay natin. Kalma lang kayo, ate. Si Rita po ito, bagong kakilala ko. At syempre, magiging kaibigan ko na rin. Saan mo ba yung nakilala? Mukhang kakaiba siyang tumingin ah. Napadpad lang po siya sa lugar natin, ate. Ang sabi niya po sa akin, pinalayas daw po siya ng mga magulang na at wala daw siyang matutulayan. Dito na lang muna siya titira sa atin. Malaki naman itong bahay natin eh. Mas lalong naging mabangis sa mukha ni Mara na para bang kontrabida sa isang pelikula. Tiningnan niya si Rita mula ulo hanggang paa at muling tumaas ang isa niyang kilay. Hindi natin lubusang kilala ang batang yan, Yumi. Ni hindi pa nga natin alam ang pinanggalingan niya ni. Ang mabuti pa, paalisin mo na lang siya. Mabait naman po si Rita. Maawa naman tayo sa kanya, ate. Kung wala siyang matutulugan, baka mapahamak lang siya sa labas. Magdadagdag ka pa talaga ng pala mo ng Yumi. Paalisin mo ng batang yan. Hindi bahay ampunan ang tirahan natin. Masakit ang tingin na ipinukol ni Mara kay Rita. Gayunpaman, nanatiling mapagkumbaba ang bata. Lumapit siya kay Mara at marahang nakiusap. Huwag niyo naman akong pagtapuyan, ate. Mabait po akong bata. Tutulong din po ako sa mga gawaing bahay kapag tinanggap niyo ako sa pamamahay niyo. And, kay Rita na po mismo nang galing na isa siyang mabait na bata. Sige na kasi ate, pagbigyan mo na siya. Kapag dito na siya nakatira, ay di may katuwang na po ako sa pagbebenta ng bibingka at pagpapatukan ng mga manok. Naisip ni Mara na mukhang may punto naman si Yumi. Marami kasing gawain sa loob ng kanilang bahay at kailangan nila ng isa pang katuwang. Nag-isip siya ng maigi hanggang sa napagpasyahan niya na tanggapin na lamang si Rita sa kanilang pamamahay. Sige, dito ka na lang muna sa amin ni Rita. Basta magpakasipag ka ha. Ayoko sa mga tamad at malilikot ang kamay. Maraming salamat po sa pagtanggap sa akin, ate. Pangako po, magiging masipag po ako. Hindi ko po kayo bibiguin. Labis ang tuwa ni Yumi dahil sa wakas ay pumayag din ang ate niya. Pinatuloy sila ni Rita sa loob ng kanilang tahanan kahit hindi nila ito lubusang kilala. Umaasa silang mabait at mapagkakatiwalaan si Rita. Nakakatawa, may kasama na ako sa pagbebenta ng bibingka. Hindi na ako masyadong mahihirapan. Alika Rita, sumama ka sa akin sa kwarto ko. Pagkapasok nila, agad na pinaupo ni Yumi si Rita sa kanyang kama. Naghanap siya ng mga damit para ibigay kay Rita. Marami kasi siyang mga damit na matagal na niyang hindi ginagamit. Habang hinahalungkat ni Yumi ang kanilang damitan,
Nagulat siya nang biglang nagreklamo si Rita habang nakatakip ito ng kanyang ilong na tila ba nababahuan. Ano ba naman tong kwarto mo, Yumi? Amoy bawang? Masyadong masakit sa pang-amoy. Kitang-kita ni Yumi ang reaksyon ni Rita na tila hindi ito komportable sa amoy ng bawang. Pasensya ka na, Rita. Naglalagay kasi ako ng bawang sa gilid ng bintana dahil pangontra daw ito sa mga aswang sapi ng lola ko nang nabubuhay pa siya. Kayo ba? Hindi ba kayo naglalagay ng bawang? Hindi kasi ako sanay sa amoy ng bawang, Yumi. Masyado kasing matapang. Baka pwedeng alisin mo na lang ang mga bawang sa gilid ng bintana. Mukhang magkakasakit ako eh. Nagtaka naman si Yumi kung bakit ayaw na Rita sa amoy ng bawang. Gayunpaman, inintindi niya na lamang ito. Inisip niya na baka ayaw talaga ng kanyang sikmura sa amoy ng bawang. Sige, Rita, ililipat ko na lang ang mga bawang. Dadalhin ko na lang ito sa kwarto ni ate. Nakahinga ng malalim si Rita matapos kunin ni Yumi ang mga bawang sa gilid ng bintana. Ipinagpatuloy naman ni Yumi ang paghahalungkat sa kanyang damitan at pinapili niya si Rita ng mga damit na gusto nitong isuot. Kinabukasan, maagang nagising si Yumi at Rita upang magtinda ng mga bibingka. 2 bayong ang kanilang dala, isa para kay Yumi at isa naman para kay Rita. Maraming bibingka ang niluto ni Mara dahil mayroon ng katuwang si Yumi sa paglalako. Bibingka kaya riyan? Bili na po kayo ng masarap na bibingka. Umaga pa lamang pero umaalingaw-ngaw na ang sigaw ni Yumi at Rita. Hangad nilang maubos ang kanilang bibingka sa lalong madaling panahon. Alika, Rita, punta tayo sa bahay ni Aling Mengay. Suki ko kasi yun eh. Ganun ba? Sige, tara na. Mabilis nilang binagtas ang daan patungo sa bahay ni Aling Mengay. Narat na nila itong nagkakape sa Teresa. Tamang-tama, nagkakape si Aling Mengay. May ipapares na naman siya sa kape. Ngumiti si Aling Mengay nang makita niya si Yumi. May nakahanda na rin pera sa tabi nito. Mabuti naman, nandito ka na Yumi. Kanina ko pa hinihintay ang bibingka mo. Masarap kasing ipares sa kape. Pasensya ka na, Aling Mengay. Medyo natagalan kami dahil maraming bumili sa unahan. Ilang peraso nga po pala ang bibili nyo. Bigyan mo ako ng 10 peraso. Sige po, sinali lang ah. Habang abala si Yumi sa paggawa ng bibingka, dumako ang tingin ni Mengay kay Rita. Tahimik lamang ito habang nakatayo. Nakaramdam ng kakaiba ang Ale habang nakaharap siya kay Rita. Sino yung kasama mo, Yumi? Ngayon ko lang siya nakita. Si Rita po pala, kaibigan ko. Siya nang magiging kasama ko sa paglalako ng bibingka. Parang may kakaiba sa batang yan. Hindi ko gusto ang paraan ng pagtingin niya. Kulang na lang kainin niya ako. Ganyan talagang tumingin si Rita, Aling Mengay. Huwag po kayo mag-alala, mabait yan. Mabait ba talaga? Ang sakit niyang tumingin. Ewan ko ba, kung may tinatago siyang hinanakit sa akin. Tahimik lamang si Rita. Hindi niya pinansin si Aling Mengay. Ngunit totoong masakit ang tingin na ipinupukol niya sa matanda. Hindi nagtagal, umalis na rin sila ni Yumi. Malapit nang maubos ang paninda nating bibingka, Rita. Tsaka na matutuwa na naman si Ate Mara. Tuwang-tuwa si Yumi habang naglalakad. Samantalang si Rita naman ay tahimik lamang. Patingin-tingin siya sa bahay ni Aling Mengay na para bang kinakabisado niya ang mga daanan. Ayos ka lang ba, Rita? Mukhang hindi ka yata mapakali ah. Nasaktan ka ba sa sinabi ni Aling Mengay? No, pagpasensyahan mo na ang suki natin ah. Sadyang masakit talaga magsalita ang matanda ngayon. Ayos lang, Yumi. Pwede ko naman kasing totohanan ng sinabi ni. Mabilis naman akong kausap. Kumunot ang noo ni Yumi. Naguguluhan siya sa winika ni Rita. Nang tingnan niya ang mukha nito, nakita niyang seryoso ito at wari bang hindi nagbibiro. Anong ibig mong sabihin, Rita? Huwag mo nang isipin yan, Yumi. Tara, bilisan natin ang paglalakad para maubos ka agad ang mga bibingka. Matagumpay nilang naibenta ang lahat ng kanilang bibingka. Salamat naman at naubos ang ating bibingka. May pambili na naman tayo ng bigas. Ang lakas niyo palang maglako. Siyempre, 2 kaming narita ang nagsisigaw sa daan. Sa lakas ng aming sigaw, abay pati bingi, nagigising ang diwa. Napangisi na lamang si Mara sa winika ni Yumi.
Abot tenga ang kanyang ngiti matapos niyang tanggapin ang pera na kinita nila mula sa negosyo nilang bibingka. Iba ang ngiti ngayon ni Ate Mara. Makapangyarihan talaga ang pera. Bigla ka nalang pinapasaya kapag nahawakan mo na. Siyempre naman, pera na to eh. Mapapangiti ka talaga nang wala sa oras, lalo na kapag malaking halaga. Kinabukasan, muli na namang nagluto ng bibingka si Mara. Maagang nagising si Yumi at nagpatuka muna ng mga manok. Samantalang si Rita naman ay mahimbing pa rin ang tulog. Ang sarap ng tulog ni Rita. Hindi man lang siya nabulabog sa ingay ng mga manok. Matapos niyang magpatuka ng manok, muli siyang bumalik sa kanyang silid at ginising si Rita. Paulit-ulit niyang niyugyug ang balikat nito hanggang sa nagising din ito. Umaga na Rita. Kumain na tayo dahil maglalako pa tayo ng bibingka. Tahimik lamang si Rita, walang imik, walang ganang bumangon. Nakatitig siya sa kisame na wari bang malalim ang iniisip. Ang kanyang mga paa ay may mantsa ng putik na para bang naglakad sa marumit pasikot-sikot na daan. Sa ibaba ng kanyang damit ay makikita ang pulang mantsa na hindi mawari kung ito ba ay dugo o pintura. Ano nangyari sa'yo Rita? Bakit maputik ang mga paa mo at parang may dugo sa damit mo? Wala yan Yumi. Hindi kasi ako nagugas ng paa bago natulog. Alam mo naman, pumunta tayo kahapon sa taniman. Medyo maputik ang daan kasi umuulan. Tumango si Yumi, ngunit may pagtataka sa sulok ng kanyang isipan. Muli niyang naalala ang ginawa nila kahapon. Totoong pumunta sila sa taniman, ngunit hindi naman masyadong malakas ang ulan at hindi rin maputik ang daanan. Gayunpaman, binaliwala niya na lamang ito dahil nagmamadali siya, sapagkat maglalako pa siya ng bibingka. Baka na Rita, tirik na ang araw. Kanina pa naghihintay sa atin sa Ate Mara. Ama, magagalit na naman yun kapag hindi pa tayo nakaalis. Napakamot ng ulo si Rita. Hindi siya diretsang tumingin sa mga mata ni Yumi. Ngunit halata sa kanyang mukha na naiirita siya. Ikaw na lang maglako Yumi, tinatamad kasi ako eh. Pagod pa ang katawan ko, gusto ko pang matulog. Oh, ganun ba? Sige Rita, mauna na akong kakain. Mabilis na tinahak ni Yumi ang daan patungong kusina. Agad siyang kumuha ng ulam at pagkain para sa kanyang umagahan. Oh, ba't mag-isa ka lang dito Yumi? Nasaan si Rita? Nasa kwarto pa siya ate. Hindi raw siya sisama sa paglalako ng bibingka dahil pagod raw ang katawan niya at inaantok pa siya. Wow magpapahinga pala muna ang prinsesa. Eh paano to? Ang dami ng niluto kong bibingka. Kaya mo bang dalhin lahat ng to? Eh di samahan mo po ako para hindi ako mahirapan. Tital, miskulada ka naman. Dinadamay mo pa talaga ako, Yumi. Alam mo namang wala akong talento sa paglalako. Baka mainip lang ako pag walang bibili. Ang sabagay, mainitin kasi ang ulo mo ate. Parang araw-araw kang may regla. Kaya siguro wala kang nobyo dahil tinatirayan mo ang mga lalaki. Naalala ko dati pumunta rito si Kuya Calvin. Tinarayan mo agad siya. Akala mo siguro liligawan ka niya no? Humingi lang naman pala siya ng malunggay. Napangisi si Mara sa sinabi ni Yumi. Halatang inaasar siya nito. Naku, nakakarami ka na ha? Bilis-bilisan mo ang pagmuya ng pagkain. Baka mapanis sa mga bibingka. Hindi nagtagal, nakaalis na rin si Yumi. Mag-isa lamang siyang naglako ng bibingka. Nahirapan siyang maglakad sapagkat masyadong mabigat ang bayong ng bibingka. Naparami kasi ang luto ng ate niya. Ang hirap namang magang isang negosyante. Ang bigat nga ng dala-dala ko. Ang layo pa ng lalakarin. Kung may nobyo lang ako, ay di may tagapasin sana ako ng bibingka. Pero bawal pa pala ako magnobyo dahil may gatas pa ako sa labi. Natawa na lamang si Yumi sa kanyang kapilyahan. Inaaliw niya lang ang kanyang sarili para mabawasan ang pagod at hirap. Maya-maya ay nakarating din siya sa mga kabahayan. Muli na naman siyang sumigaw na para bang nagbibigay ng anunsyo. Mga kababayan, gising kayo at bumili na ng bibingka. Masarap na, mura pa. Bili na po kayo mga suki. Sa paulit-ulit na pagsigaw ni Yumi, biglang bumukas sa mga bintana at sumilip ang kanyang mga suki. Humaskil ang ngiti sa kanyang labi. Makapangyarihan talaga ang boses ko. Ayun, nagising na agad ang mga butiki. Mga suki, talaga namang inaabangan nila ang masarap kong bibingka. Kayumi lang nila malalasap ang malinamnam na bibingka.
Laking pasasalamat ni Yumi sapagkat maraming bumili ng kanyang bibingka. Nakahinga siya ng malalim. Salamat. Sa wakas, nabawasan din ang bigat na dinadala ko. Dumiretso na siya sa bahay ni Aling Mengay, ang paborito niyang suki na walang sawang bumibili ng kanyang bibingka. Sigurado akong nagkakape na naman siya ngayong umaga dahil inaabangan ng mainit kong bibingka. Apatingan na naman ang ngiti ng matandang yun kapag nakita niya akong naglalakad palapit sa kanya. Binilisan niya ang paghakbang hanggang sa nakarating siya sa tapat ng bahay ni Aling Mengay. Bumungad sa kanya ang mga nagkukumpulang tao na tila nagkakagulo. Mayroon ding umiiyak habang sinasambit ang pangalan ni Aling Mengay. Nagtaka si Yumi kung ano nga ba talaga ang nangyayari. Agaw pansin sa kanya ang boses ng isang umiiyak na babae. Nanay Mengay, bakit mo naman kami iniwan? Ang daya-daya mo naman, Nay. Sa hindi maipaliwanag na dahilan, biglang sumikip ang dibdib ng batang si Yumi. Nararamdaman niya na mayroong masamang nangyari sa matanda. Dahan-dahan siyang naglakad palapit sa terasa, kung saan ay naroong nakatipon ng mga tao. Namatayan na nga sila. Nagbebenta ka pa ng bibingka? Bigyan mo naman sila ng oras para magluksa. Nagulat si Yumi nang sigawan siya ng isang babae. Masakit ang tingin nito sa kanya. Kapitbahay ni Aling Mengay ang babaeng yon. Kalma lang po kayo. Hindi po pagbebenta ang pakay ko rito. Gusto ko lang pong kumustahin si Aling Mengay. Anong kukumustahin? Ipatay na nga siya, oh. Nanlaki ang mga mata ni Yumi. Halos hindi siya makapaniwala sa kanyang narinig. Seryoso po ba kayo? Wala na ang suki ko? Kung ayaw mong maniwala, abay di silipin mo ang bangkay niya nang malaman mong hindi ako nagsisinungaling. Hindi ko naman po sinabing nagsisinungaling kayo. Nabigla lang po ang puso ko. Parang imposible naman kasing wala na si Aling Mengay. Gayong malusog pa naman ang katawan niya. Aswang yata ang pumaslang. Naku, nag-aasik na naman ang lagim ng mga kampo ng demonyo. Sumilip si Yumi sa bangkay ni Aling Mengay. Halos mapasuko siya sa kanyang nakita. Si Aling Mengay, duguan ng katawan, may kagat sa leeg, may kalmot sa dibdib at wakwak ang tiyan. Halos hindi na rin makilala ang matanda dahil sa rami ng mga sugat nito sa mukha. Tila ba galit na galit ang pumaslang sa kanya. Kawawa naman si Aling Mengay. Bakit kaya ganito ang kanyang sinapit? Isang matandang babae ang bigla na lamang nagsalita. Aswang ang pumaslang kay Maring Mengay. Hindi gawain ng tao ang ganitong karumal-dumal na krimen. Tingnan niyo naman ang mga kalmot at kagat niya sa leeg. Ganyan na ganyan umatake ang aswang. Ibig sabihin, may aswang sa ating baryo? Nagbabalik na naman yata ang mga halimaw. 3 taon na rin ang nakalipas mula nang naging tahimik ang baryong ito. Baka nagsisimula na naman sa pambibiktima ang mga aswang na hayok sa laman at dugo ng tao. Kinilabutan ng lahat dahil sa winika ng matanda, lalo na ang mga kababaihan. Nakakatakot naman. Buntis pa naman ako. Sana hindi makapasok ang aswang sa bahay namin. Mula ngayon, mag-ingat na tayo. Sarahan niyo ng maigi ang mga pinto at bintana kapag sasapit na ang dilim. Naalarma rin si Yumi sa kanyang naulinigan. Nakaramdam siya ng takot. Naisip niya na baka aswang nga ang pumaslang kay Aling Mengay. No, ang mga bibingka, kailangan mailako ko lahat ito bago sasapit ang dilim. Delikado pa naman ang daanan namin. Kawawa naman ako kung aabangan ako ng aswang sa daan. Mabilis na kumilos si Yumi. Nilisan niya ang bahay ni Aling Mengay at ipinagpatuloy ang paglalako. Sa gaputihang palad, naubos naman lahat ng kanyang bibingka. Tanghaling tapat na nang binagtas niya ang mahabang daan pa uwi sa kanilang bahay. Nanginginig pa siya habang naglalakad. Hindi mabura sa kanyang isip ang karumal-dumal na sinapit ni Aling Mengay. Sa gitna ng kanyang paglalakad, nakarinig siya ng kaluskos mula sa masukal na bahagi ng daan. Walang kabahay-bahay sa lugar na yon, kaya ganoon na lamang ang kaba na nadarama ng bata. Ano ba yun? Nagpaparamdam na naman yata ang mga nilalang ng dilim. Sana, hangin lang yun. O di kaya ay mga punong kahoy. Habang tumatagal ay mas lalong lumalakas ang kaluskos na parabang sinasadya nitong takutin siya. Manginig ang mga tuhod ni Yumi. Kinuha niya ang isang matibay na patpat at hinawakan ito ng maigi. Subukan lang talaga na aswang na magpakita sa akin. Papaluin ko talaga ang pangit niyang mukha. Iginala niya ang kanyang mga tingin sa paligid
at natanaw niya ang isang tumpok na mga kahoy na panggatong. May nangangahoy ba rito? Wala namang tao sa paligid ah. Dumapo ang kanyang tingin sa malalaking puno ng mangga at nakita niyang isang mahabang sako na naglalakad palapit sa kanya. Namutla si Yumi sa kanyang nasilayan. Napaatras siya at ang kanyang mga tuhod ay lalong nanginig. Sako na naglalakad? Pambihira, wala namang mga paang sako ah. Kung hindi yan engkanto, baka multo aswang. Habang papalapit sa kanya ang sako, mas lalo siyang napaatras hanggang sa hindi niya namalayan na apakan niya na pala ang tae ng kalabaw. Ano ba to? Ang malas naman ng araw ko. Hindi ko pa naman kaarawan para sorpresahan ang itim na cake. Biglang huminto ang sako, kaya naman ay huminto rin si Yumi. Ngunit nakahanda na siyang umatake kung sakaling may magpakita sa kanya na masamang nilalang. Kung sino ka mang halimaw ka, subukan mong lumapit sa akin. Papatuin kita ng tae ng kalabaw. O subukan ng isang Yumi. Malalasap mo talaga ang mabahang tae ng kalabaw na ito. Handa na siyang damputin ang tae ng kalabaw kung sakaling sasalakayin siya ng halimaw. Ngunit biglang tumawa ang nasa loob ng sako at nalaman niyang si Rita pala ang nasa loob nito. Halos hindi na makahinga si Rita sa kakatawa. Loka-loka ka talaga, Rita. Akala ko pa naman, aswang na, ikaw lang pala. Ano na naman bang pumasok sa kokote mo at naisipan mong takutin ako? Inutusan kasi ako ng ate Mara mo na mangahoy. Pauwi na sana ako pero nakita ka tayo naglalakad. Naisipan kong pagtripan ka, kaya dali-dali ako nagtago sa puno ng mangga at ipinasok ko sa katawan ko ang sako para hindi mo ako makilala. Ibang klase din ng trip mo ah. Nagawa mo akong takutin. Parang may himatay na ako kanina sa sobrang takot. Tapos malaman-laman ko, ikaw lang naman pala ang nasa loob ng sako. Ang sarap mong hampasin ng basket. Takot ka pala sa aswang ha? Para kapag totoong aswang nga ako Yumi. Ang ano-ano na naman ang pumapasok sa isip mo Rita. Dalhin mo na nga ang mga kahoy mo at uuwi na tayo. Sige, sandali lang. Ipapasok ko muna sa sako ang mga naipon kong kahoy. Mabilis na tumakbo si Rita sa kinaroroonan ng mga nakatumpok na kahoy at ipinasok niya ito sa loob ng sako at agad na binuhat. May kabigatan ng mga kahoy na yon, ngunit hindi man lang siya nahirapan sa pagpasan. Ang dami naman ng mga kahoy mo. Ibaba mo muna yan Rita at tatiin nating dalawa para hindi masyadong mabigat. Aba, wag na. Hindi naman ako mahinang nilalang. Ang gaan-gaan lang ng mga kahoy na Yumi. Humanga si Yumi kay Rita. Napansin niya na parang hindi pangkaraniwan ang lakas nito. Tila ba sanay na siyang magpasan ng mga mabibigat na bagay. Hindi na lamang nagpumilit pa si Yumi sapagkat nakita niya na hindi naman nahihirapan si Rita. Sa gitna ng kanilang paglalakbay, sumagi sa alaala ni Yumi ang nangyari kay Aling Mengay. Ay Rita, naalala mo ba si Aling Mengay? Insuki ko sa mga bibingka? O bakit? Anong meron sa matandang yun? Naku, kawawa siya. Patay na siya ngayon Rita. Sabi ng mga tao, inatake raw ng aswang. Akalain mo yun? Ang damo niyang kalmat at kagat sa leeg. Tapos, grabe ang ginawa sa tiyan niya. Wala na ang mga atay at bituka. Kawawa talaga siya, Rita. Hindi malang nagulat si Rita sa kwento ni Yumi na para bang alam na niya ang nangyari kay Aling Mengay. Wala ring mababakas na awa sa kanyang mga mata. Hindi naman kawawa yun. Inang napapala ng mga taong silbahe. Nagtaka si Yumi sa naging tugon ni Rita. Hindi niya inaasahan na ganun ang sasabihin nito sa kabila ng nangyari kay Aling Mengay. Huwag ka namang magsalita ng ganyan, Rita. Namatay na nga yung tao eh. Baka karma rin yun sa kanya dahil ang sakit niya magsalita kahapon. Ang tanda na niya pero hindi pa rin siya nag-iingat sa mga salita niya. Ang buwanga mo naman, Rita. Huwag ka na magsalita ng ganyan. Masama yan. Ang mabuti pa, bilisan na lang natin ang paglalakad. Isang umaga, habang mahimbing na natutulog si Yumi, bigla siyang nagising dahil sa ingay na nagmumula sa bunganga ng kanyang ate Mara. Hinahampas pa siya nito ng unan, kaya naman nagising talaga ang kanyang buong diwa. Ang aga-aga, nagsisumigaw ka na naman ate, nauglot tuloy ang panaginip ko. Bumangon ka Yumi,
Ang mga manok natin. Kunti na lang ang natira. Alertong bumangon si Yumi nang marinig niya ang sigaw ng kanyang ate. Talaga ba, ate? Oo nga. Halika dito sa manukan. Tingnan mo ang mga manok natin. Hinila siya ni Mara palabas ng silid kahit hindi pa siya nakakapaghilamos. Maging ang kanyang buhok ay gulong-gulo pa at may muta pa siya sa kanyang mga mata. Putak ng putak ang ate niya hanggang sa makarating sila sa manukan. Ayan, tingnan mo. Halos bilang na lang sa daliri ang mga natirang manok. Sabihin mo nga sa akin, may kinalaman ka ba sa pagkawala ng mga manok, Yumi? Bakit naman ako, ate? Wala akong kinalaman dyan. Imposible namang mawawala yun ng walang kumuha. Baka naman palihimong ibinibenta sa bayan. Hindi po, ate. Nahihiya nga ako magbitbit ng manok sa bayan. Baka mapagkamalan pa nila na isa akong sabongero. Napakamot ng ulo si Mara. Gulong-gulo na ang kanyang isip. Hindi niya maikalma ang kanyang sarili dahil sa pagkawala ng kanilang mga manok. Halos 20 manok ang nawala sa kanila. Bakit ba ganito ang nangyari? Gulong-gulo na ang isip ko, Yumi. Sayang lang ang ginagastos ko sa pagkain ng mga manok kung kinanakawin lang din naman sila. Pero ate, nakita ko po si Mang Wilberto ng nakaraang linggo. Pasilip-silip po siya sa manukan natin. Hindi ko alam kung anong pakay niya. Nanlisik naman ang mga mata ni Mara. Umaapoy siya sa galit ng sandaling yon. Hindi niya matanggap ang nangyari sa alaga nilang mga manok. Si Mang Wilberto? Aba, pag nanakaw yata ang sabongerong yun ah. Tara Yumi, samahan mo ako. Susugurin natin ng Wilbertong yun. Puwersahan niyang hinila ang kamay ni Yumi, ngunit nagpumiglas ang bata. Opo ate, hindi tayo pwedeng susugod dahil wala naman tayong sapat na ebidensya. Baka mapahiya lang po tayo. Bakit naman tayo mapapahiya? Aba, mas kahiya-hiya ang mga magnanakaw, no? Mga hindi marunong lumaban ng patas. Halika, samahan mo ako. Mananagot talaga ang kung sino mang nagnakaw ng mga manok natin. Wala na nagawa si Yumi, kundi ay ang sumama na lamang sa ate niya. Habang naglalakad sila, natanaw niya si Rita na sumisilip sa bintana at tila inaalam nito ang nangyari sa labas. Kagigising lamang ni Rita ng sandaling yon. Hindi na muna ito pinansin ni Yumi dahil nakapokus siya sa kanilang problema. Nasa tapat pa lamang sila ng bahay ni Mang Wilberto, ngunit nagsusumigaw na si Mara. Mang Wilberto, lumabas ka riyan. Magpakita ka sa akin. Ate, inaan mo lang po ang boses mo. Kausapin mo lang siya ng mahinahon. Hindi uso sa akin na magbait-baitan pagdating sa mga magnanakaw, Yumi. Hindi na madadaan sa masinsinang usapan itong galit ko. Ilang minuto na silang nakatayo sa labas, subalit hindi pa rin lumalabas si Mang Wilberto. Mas lalong nagalit si Mara. Dinampot niya ang maliliit na bunga ng mangga na nakakalat sa lupa at pinagbabato niya ang bahay ni Mang Wilberto. Huy, magnanakaw! Lumabas ka sa bahay mo! Harapin mo ang kasalanan mo! Biglang bumukas ang pinto at iniluwa nito ang matabang babae na nakasuot ng itim na bra at bulaklaking panty. Siya si Aling Daday, ang asawa ni Mang Wilberto. Nanlilisik ang mga mata nito nang makita niya si Mara at Yumi. Ano problema niyo? Sisirain niyo ba ang bahay ko? Kay sarap-sarap ng ligo ko sa banyo, tapos ang ingay-ingay ng mga bunganga niyo. Hindi pa nga ako nakakapagsuot ng damit. Ano bang pinuputak niyo? Kilala si Aling Daday bilang matapang at bungangera sa kanilang baryo. Kaya hindi na nagulat si Mara sa mga salitang lumabas sa bibig nito. Nasaan ang asawa mo? Magpakita siya sa akin. Ninakaw niya ang mga manok ko. Anong ninakaw? 3 araw na siyang hindi umuwi rito. Kaya wag niyo siyang pagbintangan. Nandun siya sa babae niya. Gumagawa sila ng hindi maganda. Kung ayaw niyong maniwala, edi hanapin niyo siya at upakan niyo na rin ang kabit niya. Huwag ako ang guluhin niyo dahil masakit ang puso ko. Ginawa ko naman lahat pero hindi pa rin ako naging sapat kay Wilberto. Napahawak si Aling Daday sa kanyang puso hanggang sa napaiyak na siya. Pinagsisigawan nito na manloloko raw ang asawa niya. Napalitan tuloy ng awa ang galit na nararamdaman ni Mara. Naku, bigo pala sa pag-ibig si Aling Daday. Oo nga ate, kawawa naman siya. Lumapit si Mara kay Aling Daday at kinausap ito ng mahinahon. Aling Daday, pasensya ka na sa ginawa ko Hindi ko alam na bigo ka pala sa pag-ibig. Huwag ka na pong umiyak. Sayang ang ganda mo. Hayaan mo na si Mang Wilberto. Hindi naman siya kawalan
Kahit parang unggoy si Wilberto. Ewan ko ba kung bakit baliw na baliw ako sa kanya. Paulit-ulit niya ako niloloko, pero paulit-ulit ko rin siyang pinapatawad. Ganito ba ako katanga, Mara? Hindi ka po tanga, Aling Daday. Nagmahal ka lang naman eh. Hindi ako ang problema, kundi si Mang Wilberto. Nakakainis siya. 2 ilog ang pinapasok niya. Isa lang naman ang bangka niya. Pero sa bagay, sino ba naman ako? Ako lang naman si Daday. Maitim, mataba at mahirap. Wala akong laban sa mga kabit na magaganda. Huwag mong maliitin ang sarili mo, Aling Daday. Mas maganda ka sa kanila, no? Nakakatawa nga sila eh, dahil pumapayag sila na maging kabit. Siguro, pangkabit lang talaga ang halaga nila. Kaya kahit may asawa na pinapatulan nila. Mukhang tama ka nga, Mara. Ang ibig sabihin, ako pa rin ang panalo dahil pinakasalan ako ni Wilberto. Tumpak ang sinabi mo, Aling Daday. Mula ngayon, hindi na ako magsasayang ng luha. Lamunin nila ng buo si Wilberto. Maghahanap ako ng Amerikano. Natawa na lamang si Mara sa sinabi ni Aling Daday. Hindi nagtagal ay umuwi na rin sila ni Yumi. Ngunit hindi pa rin nila alam kung sino nga ba talaga ang nagnakaw ng kanilang mga manok. Habang nakaupo si Mara sa labas ng kanilang bahay, nilapitan siya ni Rita. Napana ka po ate? Bakit wala ka po sa moto? Nawawala ang iba naming mga manok, Rita. Hindi ko nga alam kung sino ang nagnakaw. Naku po, baka kinuha ng mga kapitbahay ng sabongero. Alam mo naman, adik sila sa mga manok. Habang nagsasalita si Rita, biglang napatakip ng ilong si Mara gamit ang kanyang mga kamay. Napansin niya kasi na mabaho ang amoy ng bunganga ni Rita sa tuwing bumubuka ito. Ang baho naman ng bibig mo, Rita. Parang patay na hayop. Ano bang kinain mo? Wala naman po ate, pasensya na po kung mabaho ang hininga ko. Kakagising ko lang kasi, hindi po ako nagmumumog. Hindi normal ang baho ng bunganga mo, Rita. Kahit magmumog ka pa, parang hindi naman mawawala yan. Baka may sakit lang po ako sa bituka, kaya ganito ka ba ang amoy ng bunganga ko? Dumako ang tingin ni Mara sa mga kamay ni Rita. Agaw pansin sa kanya ang kulay pula sa palibot ng mga kuko nito. Mabilis namang kinuyom ng bata ang kanyang mga palad nang mapansin niya na tinitingnan ito ng maigi ni Mara. Bakit parang may dugo sa mga kuko mo? Ano na naman bang ginawa mo, Rita? Hindi po ito dugo ate, pinduri lang po itinakulay pula. Anong pintura? Wala namang pintura dito sa bahay ah. Saan mo ba nakuha yan? Doon lang po si tabi-tabi. Huwag mo na itong pansinin ate Mara. Nakalimutan ko lang magugis ang kamay bago natulog. Tumahimik na lamang si Mara. Ngunit iba na ang tingin niya kay Rita. May bigat ang kanyang loob. Nararamdaman niya na baka nagsisinungaling lamang ang bata. Pagkaraan ng ilang minuto, kinausap niya si Yumi. Yumi, parang may kakaiba sa kaibigan mo ah. Napansin mo rin ba na mabaho ang bunganga niya? Parang amoy patay na hayop at minsan naman amoy imbornal. Nakakasuka, Yumi. Masyadong mabaho. Napansin ko rin yun, habang nag-uusap kami kanina. Simple nga ako nagtakip ng kamay, pero hindi ko pinapahalata sa kanya na mabaho ang hininga niya. Ayoko naman kasing masaktan siya ate. Bakit kaya ganun? Hindi kaya kumakain siya ng mga patay na hayop? Hindi naman yata ate, wala kasi siyang toothbrush, kaya siguro mabaho ang bunganga niya. Bilan na lang natin siya ng toothbrush kapag makapunta tayo ng bayan. Umiling si Mara. Tila hindi siya sang-ayon sa sinabi ng kapatid niya. Humugot siya ng malalim na hininga at muling nagsalita. Iba talagang pakiramdam ko, Yumi. May mali talaga sa batang yun. Minsan nga sakit niyang tumingin. Tapos nung isang gabi, nagising ako at naabutan ko siya nakaupo sa kama ko. Nakatitig sa akin. Hindi ko alam kung anong pakay niya. Pero ang sabi niya sa akin, may pumasok raw na daga sa kwarto ko kaya sinundan niya. Ewan ko. Pero parang kinikilabutan ako sa kanya, Yumi. Ba, totoo naman pong may daga. Nag-aalala lang siguro siya sa'yo na baka ay kagating ka ng daga. Alam mo, Yumi, minsan napapaisip ako. Paano kaya kung paalisin na lang natin ang batang yun? Kayang-kaya naman natin ang mga gawaing bahay kahit wala siya. Huwag naman na ate, wala pa kasi siyang matutuluyan. Kawawa naman si Rita, ang papaalisin natin. Ang bait naman yun eh. Hindi natin masasabing mabait talaga siya dahil bago pa lang siya rito. Hindi nga natin alam ang pamilyang pinanggalingan niya eh. Sa kabila ng mga sinabi ni Mara,
Hindi pa rin nagbago ang kanyang tingin kay Rita. Lalo na silang naging malapit sa isa't isa. Magkatuwang sila sa pagpapatukan ng mga manok, maging sa paglalaba. Isang gabi, nagising si Yumi dahil sa ingay ng mga manok sa labas ng kanilang bahay. Tila ba nagtatatalo ng mga ito at mayroong kinatatakutan. Nagtaka rin siya dahil wala si Rita sa kanyang tabi at nakabukas ang bintana. Nasaan kaya si Rita? Ating gabi pa lang, pero bakit wala siya sa higaan? At bakit ang ingay ng mga manok? Siguro, nagugutom ng mga alaga namin. Bumangon si Yumi upang hanapin si Rita at tinanong kanilang manukan. Patuloy pa rin sa paghihiyawan ng mga manok. Lumabas si Yumi sa kanilang bahay at binagtas ang daan patungo sa kanilang manukan. Maliwanag ang buwan sa kalangitan, kaya naman inaaninag niya ang paligid. Ang ingay talaga ng mga manok. Naku, baka binibisita na naman sila ng mga magnanakaw. Binilisan niya ang paghakbang hanggang sa nakarating din siya sa kinaroroonan ng mga ito. Laking gulat ni Yumi nang makita niya si Rita. Nasa kulungan ng manok at hawak ang isang manok. Ano yan, Rita? Bakit nandito ka sa manukan? Nabigla si Rita sa pagsulpot ni Yumi. Nabitiwan niya tuloy ang hawak niyang tandang na manok. Nariyan ka pala, Rita? Pasensya ka na ha. Kung nagmukha ako magnanakaw, pinasok ko lang sa kulungan ng mga manok. Nakalabas kasi ang mga manok. Mabuti na lang at naabutan ko. Bakit, Rita? Anong nangyari? Ganito kasi yan, Yumi. Nagising ako kanina dahil sa ingay nila. Naisip ko na baka may mga magnanakaw sa labas, kaya naisipan kong silipin ang mga manok. Ito nga ang hinala ko, Yumi. Pagkarating ko rito, nakita ko ang dalawang lalaki. May bitbit sila ng mga manok habang nagmamadaling umalis palayo. Tapos sinayaan lang nila nakabukas ang kulungan. No, mabuti na lang at lumabas ka, Rita. Walang kaya talaga sila. Gabi-gabi na lang nilang ninanakaw ang mga manok namin. Oo nga, Yumi. Marami talaga magnanakaw ngayon. Eh naku, sigurado mag-aalburuto na naman bukas si Ate Mara. Parang bulkan kasi yun kapag magalit. Sinara nila ng maigi ang kulungan. Hindi nagtagal, tumahimik na rin ang mga manok. Pasok na tayo sa loob, Rita. Hindi na siguro babalik ang mga yun. Mauna ka na lang, Yumi. Baka kasi babalik pa sila. Babantayin ko muna ang mga manok. Wag na, Rita. Mapapagod ka lang sa kapapantay. Hindi ko naman sundalo para magdamag na magbantay sa labas. Tara na sa loob dahil inaantok na ako. Dito lang muna ako, Yumi. Kawawa naman kayo kapag maubos ang mga manok nyo. Masyado pa namang madrama ang ate mo. Sobra ka naman, Rita. Hindi naman madrama si Ate Mara. Nangihinayang lang siya sa mga manok dahil malaki rin ang nagagastos din sa mga pagkain nila. Tapos, nanakawan lang ng mga lalaking tamad. Nagbibiro lang ako, Yumi. Ikaw naman, masyado kang seryoso. Pumasok ka ng aron at ako na magbabantay rito. Habang patuloy na lumilipas ang gabi, paunti ng paunti ang mga manok ng magkapatid. Kung sino-sinong lalaki na ang napapagbintangan ni Mara. Nagkaroon na rin siya ng mga kaaway dahil iniisip niya na magnanakaw ng manok ang kanilang kapitbahay. Hindi na rin siya makapag-isip ng maayos. Madala siyang tulala at unti-unting bumagsak ang kanyang katawan. Ate Mara, ilan ka po ba ulit magluluto ng bibingka? Alos 1 linggo ka na rin hindi nagluluto. Inihintay na siguro ako ng mga suki ko. Hindi ko alam, Yumi. Sa ngayon, tinatamad pa ako. Halos araw-araw sumasakit ang ulo ko sa kakaisip kung sino ba talaga ang nagnanakaw ng mga manok natin. Paubos na ng paubos ang mga manok, pero hindi pa rin umaamin na magnanakaw. May magnanakaw po bang umaamin? Walang ganyan, ate. Pero wag ka po mag-alala. Malalaman din natin kung sino ang magnanakaw. Kailan pa? Kung puti na ang uwak? Ang mabuti pa, mangahoy ka na lang dun, Yumi. Wala na kasi tayong panggatong. Alis ka muna sa bahay para magkaroon naman ako ng kapayapaan. Sige po, ate. Magpahinga ka lang dito. Agad na nagtungo sa gubat si Yumi, bitbit ang sako at itak. Hindi na niya isinama si Rita dahil mahimbing itong natutulog. Bakit kaya ganun si Rita? Madalas siyang inaantok tuwing umaga, pero pagsapit ng gabi, parang punong-puno siya ng enerhiya. Napapansin ko rin na madalas siyang wala sa higaan tuwing gabi, mayat maya ba siyang naiihi?
Puro sirita ang laman ng isip ni Yumi habang binabaybay ang kahabaan ng daan. Naawa na rin siya sa kanyang ate Mara sapagkat alam niyang sumasakit na ang ulo nito sa kakaisip. Nalulugi na rin sila sa kanilang alagang manok dahil mas marami pa ang nawala kaysa sa naibenta. Kawawa naman si ate. Sana maglaho na ang mga magnanakaw sa mundo. Habang naghahanap siya ng mga kahoy, isang matandang uugod-ugod ang nakita niya naglalakad sa daan. Maputi na ang buhok nito at nakalugay hanggang bewang. Mahina na rin itong kumilos at tila ba malabo na ang paningin. Kawawa naman ang matanda. Hirap na siya maglakad. Hindi mapigilan ni Yumi na tumingin sa matandang babae. Bawat hakbang nito ay sinusundan niya ng tingin na para bang isang batang kailangan niyang bantayan. Maya-maya, biglang nadapa ang matanda. Sumubsob sa lupa ang kulubot nitong mukha. Nadapa na nga si Lola. Kailangan ko siyang tulungan. Wala siyang sinayang na sandali. Iniwan niya ang bitbit ng sako at tumakbo patungo sa kinaroroonan ng matanda at tinulungan niya ito upang makatayo. Nang tingnan niya ang mukha ng matanda, halos madurog ang puso niya. Nang matanaw niya ang munting gasgas at sugat sa magkabila nitong pisngi, unti-unti na rin dumadaloy ang dugo mula sa sugat nito. Maupo po muna kay Lola. Kailangan nating gamutin ang sugat niyo. Pinaupo niya ang matanda sa ilalim ng isang puno at kumuha siya ng dahon ng malunggay malapit sa kanilang kinaroroonan. Pikit po kayo saglit, Lola. Baka kasi mapasok sa mata niyo ang dahon ng malunggay. Gagamutin ko lang po sandali ang mga sugat sa mukha niyo. Nasiya ng matanda sa kabutihang ipinakita ni Yumi. Umiti siya at maraang hinaplos ang maamong mukha ng munting bata. Salamat sa pagtulong sa akin. Kahanga-hanga kang bata. Napakabusilak ng puso mo. Anong pangalan mo? Ako po si Yumi. Ano ginagawa mo rito sa gubat, Yumi? Masyado ka pang bata para gumala na mag-isa. Nangangahoy po kasi ako sa gubat. Wala na kasi kaming panggatong. Napakasipag mo naman. Pero nakikita ko sa mga mata mo na may dinadala kang lungkot. Ano bang problema mo, Yumi? Ang astig niyo po, Lola. Paano niyo po nalaman na malungkot ako? Ipinipilit ko nga pong umiti. Pinagmasdan siya ng matanda at maraang hinawi ang kanyang buhok. Hindi kayang itago ng ating mga ngiti ang katotohanan. Gaano man katamis ang iyong ngiti. Pero kung malungkot naman ang iyong mga mata, halata pa rin problemado ang isang tao. Ganun pala yung Lola? Ang talingin naman po. Pero totoo nga po talaga. Malungkot ako ngayon. Paubos na po kasi ang mga manok namin at hindi namin alam kung sino ang nagnanakaw. Alis gabi-gabi po kaming nawawala ng manok. Kung ganoon, sumama ka sa akin. Saan po tayo pupunta, Lola? Sa bahay ko, may ibibigay akong regalo para sa'yo dahil isa kang mabuting bata. Natigilan si Yumi. Parang ayaw niyang sumama sa matanda sapagkat hindi niya pa ito lubusang kakilala. Natatakot siya na baka ay mapahamak lamang siya, lalo na't wala siyang ideya kung saan ang bahay nito. Huwag ka mag-alinlangan. Malinis ang aking intensyon. Hindi ako masamang tao. Naramdaman ni Yumi na mukhang mabait naman at mapagkakatiwalaan ang matanda. Hindi na siya nag-alinlangan pa. Sumama siya rito, patungo sa bahay nito. Binagtas nila ang daan, na kung saan ay halos punong kahoy ang makikita. Tuloy ka sa bahay ko, Yumi. Maupo ka muna. Ikukuha lang kita ng tubig. Alam kong nauuhaw ka talaga sa mahaba nating paglalakbay. Ako na po ang kukuha ng tubig, Lola, para hindi po kayo mahirapan. Ako na, Yumi. Huwag ka mag-alala. Kaya ko pa naman maglakad. Hindi na lamang nagpumilit pa si Yumi. Umupo siya at hinintay ang pagbabalik ng matanda. Simple lamang ang bahay nito, gawa sa kawayan at kahoy. Kahit maliit, ay malinis pa rin naman ang labas at loob ng bahay. Heto ng tubig. Uminom ka muna. Maraming salamat, Lola. Ang bait niya naman. Matapos niyang uminom ng tubig, dinala siya ng matanda sa likod ng bahay nito. Bumungad kay Yumi ang iba't ibang mga hayop na alaga nito, tulad na lamang ng ibon, manok, kambing, pusa, aso at marami pang iba. Binuksan ng matanda ang isang maliit na kulungan at saka kinuha ang isang inahing manok na may malusog na pangangatawan. Ang mga balahibo nito ay kulay abo at berde. Ang mga mata naman nito ay kapara ng kulay ng apoy. Manghang-mangha si Yumi habang nakatitig siya sa manok. Ang astig ng manok na yan, Lola.
Kakaiba ang kulay ng kanyang mga mata at balahibo. Ngayon lamang ako nakakita ng ganyang klaseng manok. Hindi ordinaryong manok na to, Yumi. Kakaiba ito sa lahat ng mga manok. Ano po ang ibig niyong sabihin, Lola? Ang manok na ito ay mahiwaga. Hindi ito basta-basta. Matapang ito at may kakayahang lupigin ng mga mababagsik na kaaway. Kuminang ang mga mata ni Yumi. Halos hindi siya makapaniwala sa kanyang narinig. Lumapit siya sa manok at marahang hinawakan ng mga balahibo nito. Talaga po ba, Lola? Mahiwaga ang manok na to? Ang lahat ng sinabi ko ay pawang katotohanan. Ibibigay ko sa iyong manok na to, Yumi. Alagaan mo ng mabuti at huwag mong ipagkalat sa iba ang tungkol sa kapangyarihan nito. Seryoso po ba kayo, Lola? Ibibigay niyo sa akin ang manok na to? Oo naman, dahil isa kang mabait na bata. Ang mga mabubuting bata ay mayroong gantimpala. Hindi pa rin makapaniwala si Yumi. Buong akala niya ay nagbibiro lamang ang matanda. Sige na, tanggapin mo na ito nang makauwi ka na. Maraming salamat po talaga. Sana pagpalain pa po kayo. Walang anuman, Yumi. Umuwi ka na dahil medyo malayo pa ang iyong lalakbayan. Huwag kang matakot sa daan. Hindi ka mapapahamak hanggat nasa iyong mahiwagang manok na yan. Walang mapagsidlan ang tuwang nadarama ni Yumi habang hawak niya ang manok. Nagpaalam na siya sa matanda at sinimulan ng paglalakbay pa uwi sa kanilang bahay. Ang ganda-ganda talaga ng manok na to. Gustong gusto ko ang mga balahibo niya. Siguradong abutengan na naman ang ngiti ni ate kapag nakita niya ang manok ko. Hinimas-himas niya ang ulo ng manok habang naglalakad. Magana ang kanyang pakiramdam sa tuwing hinahaplos niya ito. Ang sarap sa pakiramdam Ito na yata ang tinatawag na hiwaga. Sa gitna ng kanyang paglalakbay, isang makamandag na ahas ang bigla na lamang pumagitna sa daan. Makintab ang balat nito at kumukutitap ang kaliskis. Taglay rin ito ang matulis na mga pangil at mga matang matalim ang tingin. Wari bang handa ng tumuklaw? No, may ahas. Sa gitna na pa talaga siya ng daan pumesto. Paano kaya to? Baka matuklaw na lang ako kapag dadaan ako. Takot na takot si Yumi sa ahas. Hindi niya alam kung ano ang kanyang gagawin. Dahan-dahang gumalaw ang ahas at mabagal na gumapang palapit sa kanyang kinatatayuan. Tila nagbabaga ng matinding pag-atake. No, ang mga tuhod ko, nanginginig na. Natatakot talaga ako. Para bang na-estatwa siya sa kanyang kinatatayuan sapagkat hindi niya magawang ihakbang ang kanyang mga paa. Gusto niyang tumakbo palayo, ngunit ang kanyang mga paa ay tila ba may kadena. Buong akala niya, tuluyan na siyang matutuklaw ng ahas. Ngunit laking gulat niya nang biglang lumipad ang hawak ng manok at lumundag ito palapit sa ahas. May lumabas na apoy mula sa bibig ng manok at mahigpit nitong inatake ang ahas hanggang sa ito ay namatay. Grabe ang tapang ng manok. Kitang-kita ko kung paano siya bumuga ng apoy. Totoong mahiwaga ang manok na binigay ng matanda. Pagkatapos ng laban, lumipad ang manok at dumapo sa kanyang balikat. Kinuha ito ni Yumi at hinawakan na para bang isang bata. Salamat sa pagligtas sa akin, mahiwagang manok. Ulog ka talaga ng langit. Kung hindi dahil sa'yo, baka natigok na ako. Nagpatuloy sa paglalakbay si Yumi hanggang sa nakarating siya sa lugar kung saan niya iniwan ang kanyang sako at itak. Nangahoy muna siya bago umuwi ng bahay kasama ang kanyang manok. Ang tagal mo naman, Yumi. Bakit ngayon ka lang nakauwi? Inubos mo na ba talaga lahat ng mga kahoy sa gubat? Nasa tapat pa lamang siya ng bahay nila. Subalit naririnig na niya ang sermon ng ate niya. Ay na, galit na nga si Madam Mara. Dumiretso na lamang si Yumi sa kusina at napansin niya ang kanyang ate na nakakunot ang noo habang nakatitig sa daladala niyang manok. Anong klaseng manok yan? Saan mo yan kinuha? Bigay po ito ng matandang babae, ate. Matandang babae? Apo ate, tinulungan ko kasi siya nung nadapa siya, kaya isinama niya ako sa bahay niya at binigyan niya ako ng manok. Aalagaan ko po ito, ate. Baka nakawin na naman yan. Subukan lang nilang nakawin ang manok ko. Masisira ang mukha nila. Ilalagay ko muna ito sa kulungan, ate Mara. Habang naglalakad si Yumi patungo sa kulungan, nakita niya si Rita. Sinundan siya nito at tinitigan ng kanyang manok. Nang makita ng manok si Rita, gumalaw ang mga pakpak nito. Nawari bang mayroong ibig sabihin. Matalim din ang tingin nito kay Rita, kaya naman ay nagtaka si Yumi.
Bakit ganyan makatingin ang aking alaga? Kalma ka lang. Si Rita lang yan. Kaibigan ko siya. May bagong manok na pala, Yumi. Kanina galing yan. Binigay ito ng mabait na matanda. Ang ganda ng manok ko, no? Tapos, ang gaan pa sa pakaramdam kapag hawak mo siya. Baka gusto mong subukan. Awakan mo ang alaga ko, Rita. Titig na titig si Rita sa mahiwagang manok, ngunit may kakaiba sa kanyang mukha. Wari bang natatakot siya sa matalim na tingin ng manok. Ayoko, Yumi. Ikaw na lang ang humawak sa kanya. Bakit naman? Takot ka ba sa manok ko? Huwag ka mag-alala. Hindi ka niya dudumugin. Mas mabait pa ito kay Ate Mara. Sige na, awakan mo na. Sa tuwing inilalapit ni Yumi ang manok, ay siya namang paglayo ni Rita. Ayaw na ayaw nitong humawak sa manok na para bang makukuryente siya kapag hahawakan niya ito. Ipapasok ko na sa kulungan ng mahal kong manok. Sana, matuwa siya sa mga bagay niyang kaibigan. Binuksan ni Yumi ang kulungan at pinakawalan sa loob ang kanyang manok. Tuwang-tuwa ang ibang mga manok nang makita nila ang bagong manok ni Yumi. Ayan, may bago na kayang kasama. Huwag niyo siya nga awayin, no? Lagi talaga kayo sa kanya kapag inaway niya siya. Kinakausap niya ang mga manok kahit batid niya na hindi naman siya naintindihan ng mga ito. Hindi nagtagal, bumalik siya sa kanilang kusina at binigyan niya ng tubig at pagkain ng kanyang bagong manok. Humanga siya dahil tumingin lamang ang ibang kasama nitong manok at hindi malang inagaw ang pagkain nito. Para bang takot ang mga ito na galawin ang mahiwagang manok ni Yumi. Ang mabait niyo nga. Siguro alam niyo rin na may kapangyarihan ng bago niyong kaibigan. Tama yun, magpakabait kayo para hindi kayo maupakan ng aking manok. Nang sumapit ang umaga, agad na binisita ni Yumi at Mara ang kanilang manukan. Bibilangin nila ang natitirang manok upang alamin kung mayroon bang bawas. Unang nalapitan ni Yumi ang kanyang mahiwagang manok. Kuminang ang kanyang mga mata nang matanaw niya ang napakaraming itlog sa kulungan. Halos hindi siya makapaniwala sa kanyang nasaksihan. Ate, may itlog. Sobrang daming itlog. Hala, oo nga. Napakaraming itlog. Saan kaya galing yan? Nangatlog na siguro ang mahiwaga kong manok. Grabe, ang dami talaga, Ate Mara. Walang mapagsidlan ang tuwang nadarama ng magkapatid. Nagtatatalon sila sa labis na tuwa. Kinuha ni Yumi ang kanyang mahiwagang manok at niyakap ito. Salamat sa handog mong biyaya. Swerte ka talaga sa buhay namin. Tingnan mo, naiyak na si tuwa si Ate Mara. Ngayon lang ako nakasaksi ng ganito karaming itlog, Yumi. Ang sarap sa pakiramdam. Para akong nabunutan ng tinig sa dibdib. Ayan, hindi na malungkot ang ate ko. Eto na siguro ang kapalit sa mga ninakaw na manok. Ibebenta po natin ng ibang itlog, ate. Binilang nila ang mga natirang manok at nagulat sila dahil walang nabawas. Wow, himala. Walang magnanakaw ang pumarito kagabi ah. Baka natakot sila sa aking mahiwagang manok, kaya umurong ang pagiging magnanakaw nila. Sis, mapuputi ang itlog. Umihip ang malakas na hangin at naamoy nila ang napakabahong amoy na nagmumula sa mga puno ng saging. Masyadong masakit sa ilong ang amoy na yon at muntikan pang masuka si Mara. Ang baho naman, parang bangkay ng hayop. Anong kadugyutan na naman ang dinala ng hangin dito? Mukhang sasagingan ng gagaling ang mabahang amoy. Alika ate, tingnan natin. Baka tao yan, o di kaya ay ahas. Napagpasya nilang puntahan ng pwestong pinanggalingan ng mabahong amoy. Hinalughog nila ang paligid hanggang sa natanong nila ang isang puting sako na pinamamahayan ng mga langaw. Ano yan? Kadiri naman. Ang daming langaw. Kumuha si Yumi ng mahabang patpat at ito ang ginamit niya sa pagbukas ng sako. Gulat na gulat sila ng kanilang natagpuan. Tumambad sa kanila ang napakaraming balahibo ng manok, mga paa at mga buto. Ang ibang buto ay parang sariwa pa at ang iba naman ay mukhang nabubulok na. Hindi kaya ito ang mga nawawala nating manok, ate? Posibleng ito nga, Yumi. Pero bakit kaya mga balahibo na lang at buto ang natira? Nasa na ang laman at ibang parte ng katawan? Parang kinain yata ng mabangis na hayop. Kung mabangis na hayop ang kumuha ng mga manok, paano niya nagawang buksan ng kulungan? Naguguluhan nga rin ako, ate, pero isa lang ang alam kong sigurado ako. Hindi mga sabungayrong kapitbahay natin ang nagnakaw ng ating manok. Kung hindi tao, eh ano?
Pareho silang naguguluhan, pero mayroong napansin si Mara. Ang amoy ng sako, katulad ng amoy ng bunganga ni Rita. Hindi kaya siyang kumakain ng manok natin? Si Rita, bakit niya naman gagawin yun? Sinasabi ko sa'yo, Yumi, wala akong tiwala sa batang yun. Parang may tinatago siya sa atin. Pansin ko nga, parang hindi siya mahilig kumain ng mga pagkain natin eh. Madalas siyang sinasabi na busog daw siya. Kaya siguro busog siya dahil kinain niya mga manok natin. Palayasin na natin ang batang yun. Wala naman tayong ebidensya na siya talagang kumain, ate. Baka ibang nilalang po yun. Malakas ang kutob ko na may kinalaman talaga si Rita. Hindi pwedeng hayaan na lang natin siya, Yumi. Agad na tinawag ni Mara si Rita at hinila ito patungo sa kinaroroonan ng napakabahong sako. Nanlaki ang mga mata ni Rita sa kanyang nakita. Bakit po, ate? Sabihin mo nga sa akin, Rita. Ikaw ba ang may kagagawa nito? Ikaw ba ang kumakain ng mga manok tuwing gabi? Aba, hindi po. Hindi po ako ang may gawa niyan, ate. Bakit katulad ng amoy ng bunganga mo ang amoy ng mga bulok na bahagi ng manok? Wala po akong kinalaman dyan, ate. Nanlilisik ang mga mata ni Mara dahil sa galit at nais niyang palayasin na si Rita. Ngunit pinigilan siya ni Yumi. Hindi naman yata si Rita ang gumawa nito, ate. Para naman yung makakain ng ganito karaming manok. Baka may iba talagang nilalang gumagala rito kapag gabi. Nako, Yumi. Ipinagtatanggol mo na naman ang kaibigan mo. Sa oras na mapatunayan kung tinatraidor mo kami, palalayasin talaga kita, Rita. Padabog na umalis si Mara, papasok ng kanilang bahay. Naiwan sa labas si Yumi at Rita. Nanlilisik ang mga mata ng batang si Rita habang sinusundan niya ng tingin si Mara. Wari bang may tinatago siyang hinanakit sa dalaga. Ayos ka lang ba, Rita? Yumi, salamat sa pagtatanggol sa akin. Ang bait mo talagang kaibigan. Walang naman, Rita. Pasensya ka na kay ate, ha. Mainit ang ulo niya, kaya napagbintangan ka niya. Tumango lamang si Rita at saka ngumiti. Niyakap naman siya ni Yumi upang kahit papaano ay mabawasan ang bigat ng loob niya. Naamoy ni Yumi na wala pa rin nagbago sa amoy ng hininga ni Rita. Mabaho pa rin ito at hindi maganda sa kalusugan. Gayunpaman, patuloy siyang naniniwala na isa itong matapat at mabuting kaibigan. Isang gabi, tahimik ang paligid. Tanging huni lamang ng kuliglig ang maririnig. Mahimbing na natutulog si Yumi nang bigla siyang nagising dahil sa kakaibang ingay ng mga manok. Unang pumasok sa isip niya ay ang kanyang mahiwagang manok. Dali-dali siyang bumangon at sinindihan ang lampara. Laking gulat niya nang tumingin siya sa kanyang higaan. Wala na rito si Rita? Saan na naman kaya siya nagpunta? Bakit ang hilig nang lumabas tuwing hating gabi? Dala ng kuryosidad, mabilis na binitbit ni Yumi ang munting lampara at tinahak ang daan palabas ng bahay. Nagsilbi niyang ilaw ang lampara sa gitna ng madilim na gabi. Wala pa ring tigil ang pag-iingay ng mga manok at mas lalong nag-alala si Yumi. Binilisan niya ang paghakbang hanggang sa nakarating siya sa kanilang manukan. Halos napaatras siya sa kanyang nasaksihan. Rita? Ikaw ba yan? Nanlaki ang mga mata ni Yumi habang nakatingin siya sa isang bata na nakaupo sa tabi ng manukan. Isang batang duguan ng bibig. Nanlilisik ang mga mata. May mahahabang kuko at kumakain ng manok na hilaw. Pinagmasdan niya ng maigi ang bata. Pamilyar sa kanya ang suot nitong damit, ang mukha, at pati na rin ang ayos ng buhok nito. Hindi siya nagkamali. Si Rita nga, ang batang nakikita niya. Ikaw nga yun, Rita? Ikaw palang aswang? Paano man nagawa sa amin to? Pinatuloy kita sa aming tahanan at itinuring kitang kaibigan. Ngumisi naman si Rita habang hawak-hawak ang dugo ang manok. Puminta ang mga dugo nito sa kanyang mahabang pangil. Samantalang si Yumi naman ay halos hindi makapaniwala sa kanyang natuklasan. Tama pala si Ate Mara. Ikaw ang dahilan kung bakit nawawala ang mga manok namin. Trader ka, Rita. Humalakhak si Rita at iniwan sa lupa ang natirang bahagi ng hilaw na manok. Ang bilis bilugin ng ulo mo, Yumi. Paniwalang paniwala ka naman sa mga kadramahan ko. Totoo ang aswang ako at pumasok ako sa buhay mo. Para sirain ang lahat ng meron ka, munti ko nang maubos sa mga manok nyo at pagkatapos ito, kayo naman ang isusinad ko. Nandidilim ang paningin ni Yumi. Galit na galit siya kay Rita habang magkaharap sila. Hindi niya sukat akalain na binibilog lang pala nito ang ulo niya. Ang sarap mong hampasin ng lampara. Wala kang utang na loob, Rita.
Lumayas ka na sa amin, isa kang kampo ng dilim. Bago mo ako mapalayas, papaslangin ko muna kayo ng ate mo, hindi niyo ako matatalo. Tumayo si Rita at matapang na hinarap si Yumi. Humaba ang kanyang dila na parang ahas at unti-unting gumapang patungo sa leeg ni Yumi. Ngunit bago pa man dumikit ang kanyang dila sa leeg ng bata, biglang nag-ingay ang mahiwagang manok na sinundan ng pagliwanag ng kulungan. Pareho nagulat si Yumi at Rita sa pangyayaring yon. Ay nang aking mahiwagang manok, tingnan lang natin kung hanggang saan ang kaya maggawin, Rita. Kahit magkampihan pa kayo ng alaga mo, hindi niyo ako matatalo. Ako si Rita, isang aswang, malakas ang aming kapangyarihan, hindi niyo kami kayang talunin. Sa isang iglap, mabilis na lumundag ang mahiwagang manok at lumapit kay Rita. Agad namang pinagana ng batang aswang ang kanyang kapangyarihan upang kalabanin ang manok ni Yumi. Ngunit napansin niya na malakas ang kanyang kalaban. Umatras siya dahil sa nakakasilaw na liwanag na nagmumula sa balahibo ng manok. May kapangyarihan din ang manok na bumuga ng apoy upang sunugin ang kalaban. Nasunog ang kabilang pisngi ni Rita at napaatras siya habang ang kanyang mga mata ay nanlilisik. Hindi pa ako tapos, Yumi. Babalik ako. At sa oras ng aking pagbabalik, babalutin ng lagim ang baryong to, maghihiganti ako at maraming tao ang madadamay. Sa isang iglap, nag-anyong aso si Rita at patakbong lumayo sa lugar na yon. Naiwang nakatulala si Yumi habang hinahabol niya ng tingin ang batang aswang. Ngunit hindi niya ito nakita pa. Lalo lang siyang nasaktan sa nangyari sa kanila. Si Rita, ang kaibigan ko, isa palang aswang. Hindi pa rin ako makapaniwala. Sana pa naginip lang ang lahat ng to. Unti-unting bumagsak ang mga luha ni Yumi habang nakatingin siya sa madilim na kalangitan. Lumakas ang hampas ng hangin at nagsayawan ang mga punong kahoy. Hindi niya alintana ang mga bagay sa paligid dahil sa bigat ng kanyang nararamdaman. Maya-maya, lumipad ang mahiwagang manok at dumapo sa kanyang balikat na para bang nakikiramay ito sa kanya. Gumaan ang kanyang pakiramdam habang nakapatong sa kanyang balikat ang mahiwagang manok. Kinuha niya ito at marahang hinaplos sa mga balahibo nito. Salamat sa pagligtas sa akin, mahiwagang manok. Bumuhos ang ulan mula sa kalawakan at dali-dali niyang ibinalik sa kulungan ang mahiwagang manok. Lumakas ng lumakas ang ulan hanggang sa tuluyang napaling ang dala niyang lampara. Hindi siya natakot sa kabila ng madilim na paligid. Binagtas niya ang daan papasok sa kanilang bahay at nakita niyang maliwanag na ang kanilang kusina. Sa ibabaw ng mesa ay natanaw niya ang isang lampara. Oh, Yumi, saan ka galing? Bakit ganyan ang mukha mo? Basang-basa ka ng ulan ah. Kanina ko pa kayo hinahanap ni Rita. Ate? Patawad? Kumunot ang noo ni Mara. Puno ng pagtataka ang kanyang mukha. Bakit, Yumi? May nagawa ka bang kasalanan? Pasensya na po, ate. Kung hindi ako naniwala sa'yo, totoo nga ang hinala mo. Sarami ng mga hinala ko. Alin ba ron ang tumpak? Si Rita po, totoo nga siya ang nagnanakaw ng mga manok natin. Talaga ba, Yumi? Paano mo naman nalaman? Nagising po ako kanina dahil sa ingay ng mga manok. Pumunta ako sa manukan at nakita ko si Rita. Awak-awak ng hilaw at duguan na kanin ng mga manok. Tapos, nagbabaga po ang mga mata niya, matutulis sa mga pangil, at mahahaba rin ang mga kuko niya. Aswang po si Rita, ate. Sigurado ka ba, Yumi? Hindi ka ba nagbibiro? Opo, ate. Hindi po ako nagbibiro. Kitang-kita talaga ng dalawang mga mata ko. Ito ang aswang si Rita. Sinasabi ko na nga ba? May maitim na lihim ang batang yon. Unang kita ko pa lang sa kanya. Mabigat na ang pakiramdam ko. Naku, mabuti na lang at hindi kanya sinaktan. Muntik na nga sana, ate, pero tinulungan po ako ng mahiwagang manok. Nakalayo po si Rita, ngunit bago siya umalis, may sinabi siya sa akin, babalik daw po siya at babalutin niya ng lagim ang ating baryo. Aba, subukan niya lang. Nang makita niyang hinahanap niya, kahit aswang siya, hindi ko siya uurungan. Ang tapang mo naman, ate. Sus, ayoko pa. Wala akong inaatrasan. Magsara na tayo ng pinto, ate. Baka kasi bumalik siya. Kung bumalik man siya, di haharapin natin. Bawang at asin lang ang katapat niya. Biglang may naalala si Yumi mula sa sinabi ng kanyang ate. Sumagi sa kanyang isip ang unang araw na pumasok si Rita sa loob ng kanyang silid
at halos hindi maiguhit ang mukha dahil sa amoy ng bawang. Kaya pala ayaw niya sa bawang. Ay aswang pala siya. Kakaiba rin ng batang yun. Bukod sa sinungaling siya, magaling pang magdrama. Tapos ako naman itong si Tanga, paniwalang paniwala sa kanya. Hindi nagtagal, pumasok na si Yumi sa loob ng kanyang silid. Nagpalit siya ng damit at saka nagpahinga hanggang sa nakatulog na siya. Mula noon, hindi na nababawasan ang kanilang mga manok. Sa halip ay dumami pa ang mga ito. Dosenang itlog ang pinangingitlogan ang mahiwagang manok. Nagkaroon ng kapayapaan sa kanilang buhay sapagkat wala na si Rita. Ngunit isang gabi, nakarinig sila ng malakas na alulong ng isang aso. Ang tunog nito ay hindi normal. Tila nagbababala ng masamang pangyayari. Kailangan ko maging alisto? Alam kong hindi ordinaryong aso. Tumayo si Yumi at tumungo sa kusina. Kumuha siya ng asin at bawang. Inilagay niya ito sa pinto ng bahay, pati na rin sa mga bintana. Walang aswang makakapasok dito. Takot sila sa bawang at asin. Lumipas ang gabi na walang masamang nangyari kina Yumi at Mara. Walang masamang nilalang na pumasok sa kanilang bahay. Ngunit isang malagim na balita ang kanilang natanggap. May isang buntis na inatake raw ng batang aswang habang mahimbing itong natutulog sa kanilang bahay. Kinain ng sanggol sa sinapupunan nito at sinipsip ang dugo mula sa loob ng buntis. Kinilala ang biktima sa pangalang Gabriela. Mukhang may kinalaman si Rita sa nangyari kay Ate Gabriela. Parang gano'n na nga, Yumi. Baka iniis-isa na niya ang mga tao sa ating baryo. Sabi niya kasi sa akin nun, babalik daw siya at mag-ahasik siya ng lagim sa baryo natin. Maraming tao daw ang madadamay. Demonyo talagang batang yun. Walang utang na loob. Huwag po tayong magpakampante ate. Kailangan nating maging mapagmatsyag dahil baka nasa tabi-tabi lang siya. Nang tingnan ni Yumi ang dingding sa labas ng kanilang bahay, natanaw niya ang bakas ng isang kamay, pulang-pula, parang sariwang dugo na dumampi sa dingding. Nanginig si Yumi habang titig na titig siya sa dingding. Ate Mara, lumapit ka rito. Bakit, Yumi? Alika, tingnan mo ang marka sa dingding. Mabilis na lumapit si Mara at nanlaki ang mga mata niya sa kanyang nasilayan. Tila ba may hatid na takot ang bakas ng kamay na gawa sa dugo sa tuwing tinititigan niya ito. Dugo! Dugo nga, Yumi! Kaninong kamay ito? Pinagmasdan nila ng maigi ang anyo ng kamay. Maliit lamang ito. At kasing liit ng palad ni Yumi. Nagkatinginan sila sa isa't isa. Tila parehong ideya ang pumasok sa kanilang isip. Hindi kaya baka si ito ng kamay ni Rita? Yun din ang nainiisip ko. Kung sakaling siya nga ang lumikha nito, Yumi, bakit niya naman ito ginawa? Hindi ko rin alam Ate Mara, pero sigurado ako na may nais siyang ipahiwatig. At kung ano man yun, kailangan nating maging alisto. Muling kumagat ang dilim at ang simoy ng hangin ay naging mabigat. Katakot-takot at tila nagbibigay ng masamang signos. Ang bawat pinto at bintana ng mga kabahayan ay nakatali ng maigi. Naglagay din sila ng mga patalim sa ilalim ng kanilang kama upang maging handa sa mga masasamang nilalang. Sa gitna ng tahimik na gabi, muling umalulong ang hindi ordinaryong aso malapit sa labas ng bahay nila Yumi. Ang tinig nito ay halos umaalingaw sa buong baryo. Nagising si Yumi sa hating gabi at naging mapagmatsyag sa paligid. Hindi naligtas ang gabi, hindi na gaya ng dati ang baryo ng San Vicente. Umupo siya sa kanyang kama at malungkot na nagbalik tanaw sa nakaraan kung saan unang nagtagpo ang kanilang mga landas ni Rita. Labis ang kanyang pagsisisi kung bakit hinayaan niya pa itong makapasok sa kanilang buhay. Kung alam ko lang na aswang siya, hindi ko na sana siya pinatuloy sa aming tahanan. Baka siya rin ang pumaslang kay Aling Mengkay. Isang malakas na tunog ang bigla niya na lamang narinig. Wari bang may malaking ibon ang lumipad patungo sa mga kabahayan. Mas lalong kinabahan si Yumi. Hindi para sa kanyang sarili, kundi para sa mga tao sa kanilang baryo. Nang sumapit ang umaga, isang babaeng nakaupo sa damuhan ng kanilang natagpuan. Sumisigaw ito habang paulit-ulit na sinasambit ang pangalan ng kanyang mahal na anak. Ate, si Aling Gloria, parang nawawala siya sa sarili niya. Halika Yumi, lapitan natin siya. Nagkukumahog sa pagtakbo ang magkapatid patungo sa kinaroroonan ni Aling Gloria. Nang marating nila ang lugar na yon, nadurog ang kanilang puso sa kanilang nasaksihan.
Yakap-yakap ni Aling Gloria ang bangkay ng kanyang anak na lalaki. Ngunit mga binti na lamang nito ang natitira. Dugwa na tila kinagat ng mabangis na hayop. Kung sino mang demonyo ang pumaslang sa anak ko, magbabayad siya. Ipaghihiganti ko ang anak ko. Gumuho ang mundo ni Aling Gloria. Walang humpay sa pagpatak ang kanyang mga luha. Bilang isang ina, masakit para sa kanya ang mawala ng anak. Aling Gloria, sigurado po ba kayo na si Miguel ito? Halos hindi na kasi makilala ang bangkay dahil mga binti na lang ang natira. Sigurado ako na ito ang anak ko, Mara. Tandang-tanda ko ang suot na kagabi bago natulog. Kawawa naman si Kuya Miguel. Aswang po yata ang pumatay sa kanya. Halimaw sila. Pinatay nila ang anak ko nang walang kalaban-laban. Niyakap na lamang ni Yumi si Aling Gloria upang damayan ito. Hindi nagtagal ay dumating din ang ibang mga tao. Nasaksihan nila ang putol na bahagi ng katawan ng biktima na sa puntong yon ay mas lalong nabuhay ang takot sa kanilang mga puso. Hindi naligtas ang ating lugar. Sinakop na yata ng mga masasamang nilalang. Kailangan na nating kumilos bago pa tayo maubos. Tama ka, Lola Pasing. Palala na talaga ng palala ang nangyayari. Ilang buhay pa kaya ang mawawala bago natin mapas lang ang sinasabi nilang aswang. Binalot ng takot ang buong baryo. Hindi na mapakali ang mga tao. Natatakot sila na baka ay isa na naman sa kanilang pamilya ang mabibiktima ng masamang nilalang. Nang umuwi sa kanilang bahay si Yumi at Mara, natanaw na naman nila sa labas ng dingding ang bakas ng kamay na tila gawa sa dugo. Dalawang bakas na ng kamay, ate? Ano kayang ibig sabihin nito? Pumasok sa isip ni Mara ang unang biktima, ang buntis na si Gabriela at sinundan ni Miguel. Nakabuo siya ng ideya mula sa mga pangyayari. Ang dalawang bakas ng kamay ay baka simbolo ng dalawang biktima, sina Gabriela at Miguel. Mukhang tama ka nga, ate Mara. Grabe naman si Rita. Ilang buhay ba kaya ang kukunin niya? Kawawa na ang mga tao sa ating baryo. Sina Yumi at Mara lamang ang may ideya na si Rita ang batang aswang na nambibiktima sa kanilang baryo. Samantalang, ang mga tao sa kanilang lugar ay halos hindi na makatulog sa kakaisip kung sino nga ba talaga ang aswang na pumapas lang sa kanilang baryo. Iba-iba ang kanilang opinyon at hindi na nila alam kung alin ang kanilang paniniwalaan. Paano kaya kung sabihin na lang natin sa kanila na si Rita ang batang aswang na pumapatay ng mga tao sa ating baryo? Hindi pwede, Yumi. Huwag kang magpapadalos-dalos sa pagdedesisyon. Alam mo ba kung ano mangyayari sa atin sakaling malaman nila na si Rita ang aswang? Magagalit sila sa atin. Sisisihin nila tayo kung bakit pinatuloy pa natin sa ating tahanan si Rita. Ganun ba yun, ate? Sige po, hindi ko na lang ipapaalam sa kanila. Huwag na huwag talaga. Baka pag-initan pa tayo ng mga kabaryo natin, Yumi. Mabigat para kay Yumi ang kanilang sitwasyon. Nag-aalala siya sa mga taong dinadamay ni Rita. Huminga siya ng malalim at tumungo sa kanilang manukan upang bisitahin ang kanyang mahiwagang manok. Kamusta na kaya ang aking alagang manok? Hindi ko pa pala siya napatukan ng pagkain. Paano ba naman kasi? Ang aga-aga pa, pero may bangkay na naman na natagpuan. Demonyo talaga ang Rita na yun. Alam kong siyang pumapas lang ng mga tao sa aming baryo. Habang naglalakad, narinig ni Yumi ang malalakas na tiktilaok ng mga manok. Kaya naman ay umatras na lamang siya at humakbang pabalik ng bahay. Nagsisisigaw na ang mga dragon. Nagugutom na yata ang mga bitukan nila. Kukuha na lang ako ng pagkain para ipatuka sa mga ingay nilang bunganga. Kumuha siya ng pagkain para sa mga manok at inilagay ito sa malaking sisidlan. Ang dami naman ng mga papakainin ko. Paubos na ang mga patuka. Bibili na naman ako bukas sa bayan. Nang bumalik siya sa manukan, bitbit na niya ang sisidlan ng pagkain ng mga manok. Agaw pansin sa kanya ang mapulang liwanag na nagmumula sa kabilang kulungan, kung saan ay nandun ang kanyang mahiwagang manok. Ano nangyayari sa loob ng kulungan? Napahinto siya nang matanaw niya ang kanyang mahiwagang manok sa loob ng kulungan. Ang dating abo at berdeng kulay ng manok ay unti-unting nagiging pula mula sa dulo ng pakpak, tapos sa leeg, hanggang sa naging pula ang buong katawan nito. Kinilabutan si Yumi. Ano to? Bakit biglang nag-iba ang kulay ng manoho? May sakit ba siya? O baka namamalikmata lang ako? Ipinikit niya ang kanyang mga mata at sa kanyang muling pagdilat, naroon pa rin ang pulang kulay. Hindi ito karaniwang pula.
Hindi po lang kumikintab na animoy apoy na binabalot ng dugo. Mas lalong kinilabutan si Yumi. Anong gagawin ko? Parang hindi normal ang nangyayari. Sinubukan niyang haplusin ang ulo ng manok, ngunit umilag ito at nagpakawala ng isang malakas na tiktilaok. Nag-iba yata ang kanyang boses. Parang natatakot ang aking manok. Ano kayang kinatatakutan niya? Muli niyang hinaplos ang ulo nito, ngunit muli ring tumunog ang manok. Ang dating masaya at mapayapang tiktilaok nito ay nagiging paos, mababa at makapanandig balahibo. Parang may kinatatakutan talaga siya. Hindi siya mapakali. Sa isang iglap, nagtagpo ang kanilang tingin. Ang mga mata nito ay nangungusap. Wari bang may nais sabihing babala, ngunit hindi niya maidaan sa mga salita. Baka ito ang signos na malapit na ang pagbabalik ni Rita para magiganti sa amin na Ate Mara. Mahiwagang manok, bigyan mo ako ng sinyales. Nararamdaman mo ba na malapit na ang pagbabalik ni Rita? Tumango ang manok at muling tumiktilaok. Lumundag ito sa loob ng kulungan at pilit hinuhukay ang lupa. Hindi talaga siya mapakali. Parang may masamang mangyayari. Mula ng araw na yon, mas lalong naging handa at alisto si Yumi. Dinamihan niya ang paglalagay ng bawang at asin sa gilid ng kanilang pinto, bintana at pati na rin sa ilalim ng kanyang higaan. Ngunit sa kabila ng paghahanda ni Yumi, patuloy namang nagdurusa ang mga tao sa kanilang lugar. Dumarami ang mga taong biktima ng aswang. May mga bangkay na natatagpuan sa gitna ng mga sakahan, sa bakanting lote sa palayan, at kahit mismo sa loob ng bahay. Binalot ng takot at pangamba ang buong baryo. Hindi na makapaghanap buhay ng maayos sa mga tao sapagkat takot silang lumabas ng bahay, lalo na kapag kumakagat na ang dilim. Naglalagay naman sila ng proteksyon laban sa mga nilalang ng dilim, ngunit tila wala pa ring epekto. Ang pambibiktima ay mas lalong naging marahas, kakilakilabot at puno ng misteryo. Araw-araw ay mayroong nagluluksa, may bangkay na inililibing, at mga sigaw ng pagmamakaawa na itigil na ang pagpaslang sa mga miyembro ng kanilang pamilya. Parami ng parami ang bilang ng mga namamatay. Parami na rin ng parami ang bakas ng mga kamay sa aming tingting. Nakatayo si Yumi sa harapan ng kanilang dingding, sa labas ng kanilang bahay, kung saan makikita ang napakaraming bakas ng kamay na gawa sa dugo. Ang mga ito ay simbolo ng bilang ng mga biktima ng aswang. Nanlumo si Yumi. Tila ba dinudurog ang kanyang puso habang nakatitig sa dingding. Di na ba talaga ni Rita ang sinabi niya na sisiraan niya ang buong baryo? Sana itigil na niya ang pambibiktima sa mga tao sa aming lugar. Ako na lang ang harapin niya. Isang gabi, muli na namang umalulong ang aso. Gising pa si Yumi ng sandaling yun. Samantalang si Mara naman ay mahimbing nang natutulog. Maliwanag ang buwan sa kalangitan, ngunit mabigat sa pakiramdam ang simoy ng hangin. Wari bang nagbibigay ng babala na may masamang mangyayari. Maraming beses na umaalulong ang hindi ordinaryong aso. Maraming beses din na sumilip si Yumi sa maliit na siwang ng kanilang bahay. Ngunit wala siyang makita ng mga hayop o anumang masamang nilalang. Hindi niya rin alam kung saan nakapwesto ang aso na walang tigil sa paghiyaw. Mambibiktima na naman siya. Baka bukas, panibagong bangkay na naman ang matagpuan. Kinuha ni Yumi ang isang mahabang patalim at buntot ng pagi na iniwan ng kanyang mga magulang bago ito pumanaw. Lumabas siya ng bahay upang harapin ang nilalang. Pagkarating niya sa labas, sumigaw siya ng buong lakas. Rita, o nakikinig ka man ngayon? Magpakita ka sa akin. Ako lang ang gantihan mo. Huwag mong idamay ang ibang tao sa aming baryo. Nakikiusap ako. Itigil mo na ang pambibiktima sa kanila. Paulit-ulit na tinawag ni Yumi si Rita, ngunit walang sumagot, walang nagpakita, at walang lumapit sa kanya. Sa sobrang awa ni Yumi sa mga tao sa kanilang baryo, ay nakalimutan na niya ang sariling kaligtasan. Anda akong harapin ka. Huwag mo lang ubusin ang mga tao sa baryo namin. Magpakita ka sa akin, Rita. Nakarinig siya ng mga kaluskos mula sa mga punong kahoy. Subalit walang masamang nilalang ang lumapit sa kanya. Ngunit ramdam niya na mayroong mga matang palihim na nakamasid sa kanya. Alam kong nasa tabi-tabi ka lang at nakikinig sa akin. Huwag ka na magtago sa balik ng pagiging halimaw mo. Magpakita ka na sa akin. Walang takot na naramdaman si Yumi ng gabing yon. Handa na siyang mamatay. Huwag lamang maubos ang mga tao sa kanilang baryo. Yumi, ano ginagawa mo rito sa labas? Bakit sigaw ko ng sigaw riyan?
Alam mo namang delikado rito, hindi ba? Pumasok ka na. Natigilan si Yumi matapos niyang maulinigan ang boses ng kanyang ate Mara. Lumingon siya sa kanyang likuran at natanaw niya si Mara. Tila inaantok pa ang mukha. Nagtataka at nag-aalala. Tinatawag ko si Rita, ate. Gusto ko magpakita siya sa akin. Bakit mo naman ginagawa to? Paano kapag magpakita nga siya? Alam mo namang aswang ang batang yun, hindi ba? Kung tutuusin, marami na siyang biktima sa lugar na to. Pero hindi naman po ako natatakot sa kanya, ate. Naawa na kasi ako sa mga tao sa baryo natin. Palagi na lang may namamatay. Kaya mas mabuting ako na lang ang gantihan ni Rita. Tumalim ang tingin ni Mara. Halata sa kanyang mukha na hindi siya sang-ayon sa kanyang kapatid. Nahihibang ka na ba, Yumi? Hindi basta-basta ang hinihiling mo. Ipapahamak mo lang ang sarili mo. Halika na, pumasok na tayo sa loob. Ate naman kaya ko namang lumaban. Tingnan mo, anda na ang patalim ko at buntot ng pagi. Huwag ka magpadalos-dalos, Yumi. Hindi ordinaryong tawang kalaban natin. Puwersahang hinila ni Mara ang kanyang kapatid. Wala sanang balak pumasok si Yumi. Ngunit sadyang malakas humila ang ate niya at hindi siya nito binibitawan. Wala na siyang nagawa pa, kundi ang sumunod na lamang. Grabe ka naman kung makahila sa akin, ate. Parang mababali ang braso ko. Paano na lang kaya kapag aswang nang humila sa'yo? Baka tuluyan ng mabali ang braso mo. Kaya dapat lang na bumalik ka na rito sa loob. Eh di kakagatin ko siya. Naku, nagmamayabang ka na naman, Yumi. Pero kung nasa harapan mo na ang aswang, baka manigas ka sa sobrang takot. Ang mabuti pa, matulog na tayo. Naudlot ang mahimbing kong tulog kanina dahil sigaw ka ng sigaw. Para kang lasing na naghahamon ng away. Grabe ka naman sa akin, ate. Isara na mo na ang pinto, matulog na tayo. Huwag kang lalabas hanggat hindi sumasapit ang umaga. Naiintindihan mo ba? Muling bumalik sa higaan ang magkapatid at natulog. Kinaumagahan, may bagong biktima na naman sa kanilang baryo. At sa labas ng dingding ng kanilang bahay, mayroong natagpuan si Yumi. Isang sulat na ginamitan ng dugo. Binasa niya ito ng malakas. Hindi pa ito ang taktang oras ng aking pagbabalik, pero malapit na tayong magkarap. Nanlamig ang kanyang mga kamay matapos niyang basahin ang nakasulat sa dingding. Batid niyang galing kay Rita ang mensaheng yon. Handa na ako para harapin siya. Kakambi ko ang aking mahiwagang manok. Hindi uubris sa manok ang kapangyarihan niya. Dahil sa mensaheng natanggap ni Yumi, mas lalo siyang naging handa at alisto. Lalo na kapag sasapit ang gabi. Alam niya siyang huling target ni Rita at batid niyang galit na galit ito sa kanya. Bilang paghahanda, binisita ni Yumi ang kanyang mahiwagang manok at pinatuka ito. Ganoon pa rin ang kulay ng mga balahibo nito. Parang dugo na may malalim na kahulugan. Damayan mo ang pagtuka ng pagkain para mas lalo kang lumakas kapag lusubin tayo ni Rita. Tumango naman ang manok. Nawari bang nauunawaan nito ang sinasabi ni Yumi. Nagpakabusog ang manok at nagpalakas. Tila alam nito na may malaking laban na dapat niyang paghandaan. Ayun, marami ka nang nakain. Busig ka na at ang laki na ng tiyan mo. Magpahinga ka muna rito sa kulungan. Babalik na ako sa loob ng bahay. Akmang sasara na sana ni Yumi ang pintuan. Nang biglang lumabas ang mahiwagang manok, nagulat naman si Yumi sa ginawa ng kanyang alaga. Bakit ka naman lumabas? Ang sabi ko, magpahinga ka, hindi gagala. Sige na, bumalik ka na sa kulungan mo. Sinubukan niyang ipasok sa loob ng kulungan ang manok, ngunit ayaw nitong tumungo sa loob. Nagpakawala ito ng isang malakas na tiktilaok na para bang may nais ipahiwatig. Isan ka pupunta? Bakit sinid ka ng sinid sa akin? Kahit saang direksyon tumungo si Yumi, ay sinusundan siya ng mahiwagang manok. Hinayaan niya na lamang ito, hanggang sa nakarating siya sa tapat ng kanyang bahay. Nang pumasok siya sa loob, pumasok din ang manok. Aba, ayos ka rin ah. Para kang buntot, sinid ng sinid sa akin. Gusto mo lang sigurong makita ang loob ng bahay namin. Tumalon-talon ang manok at lumipad patungo sa balikat ni Yumi. Sinubukan ni Yumi na palabasin ito at ihatid sa kulungan. Ngunit ayaw sumunod sa kanya ng manok. Mukhang wala kang balak lumabas ng bahay. Sige, dito ka lang muna. Baka gusto mo lang makipaglaro sa akin eh.
Habang kinakausap ni Yumi ang mahiwagang manok, biglang dumating ang ate niya. Kagagaling lamang nito sa balon at nag-igib ng tubig. Oh, ba't nandito ang alaga mo, Yumi? Sumunod kasi sa akin Ate Mara. Ayaw niyang manatili sa kulungan. Ewan ko ba kung bakit? Naku, baka mapuno ng ipot ng manok ang ating bahay ha. Madalas pa namang umiipot ang manok na yan. Walang problema ate. Lilinisin ko na lang po. Siguraduhin mo lang ha. Alam mo na, ayoko sa mabahang paligid. Alam ko namang maarte ka ate. Hindi ko nga naglilinis ng ipot ng mga manok sa kulungan nila. Nang sumapit ang gabi, mayat-maya ang paghuni ng manok sa loob ng bahay. Palipat-lipat din ito ng pwesto at may takot sa kanyang mga mata. Ang kulay ng kanyang mga balahibo ay mas lalong naging pula. Wari bang sumisimbolo ng matinding laban. Dahil sa ingay ng manok ay nagising si Yumi at Mara. Nag-iingay na naman ang manok ko ate, pero kakaiba ang ingay niya ngayon. Baka naman nararamdaman niya na may masamang nilalang sa paligid. Parang gano'n na nga ate. Sunod-sunod na tunog ng aso ang narinig nila sa labas ng bahay. Hindi lamang ay isang aso, kundi ay marami. May malakas, mahina, at parang galit na galit. Alistong sumilip si Yumi sa maliit na siwang at nagulat siya sa kanyang nasaksihan. Ate, ang daming aso sa labas. Nagbabago ang mga mata nila habang nakapalibot sa bahay natin. Naku, bakit kaya ang dami nila? Baka mga angkan niya ni Rita. Nanginig si Mara habang nakatayo. Takot na takot siya at parang paiyak na. Sa sobrang takot niya ay humawak siya kay Yumi. Ano gagawin natin, Yumi? Tsak na mapapas lang nila tayo ngayong gabi. Huwag kang matakot ate. Lakasin mo ang iyong loob. Kakampi natin ang mahiwagang manok. Alam kong hindi niya tayo papapayaan. Pero ang dami ng kalaban natin, Yumi. Kinakabahan ako. Kalma ka lang ate Mara. Huwag kang magpadala sa takot. Kaya natin to. Mabilis na kinuha ni Yumi ang buntot ng pagi at ibinigay ito kay Mara. Anong gagawin ko sa buntot ng pagi? Awakan mo to ate. Ihampas mo sa kanila kung sakaling lapitan kanila. Nanginginig ang mga kamay ni Mara habang hinahawakan niya ang buntot ng pagi. Naging mapagmatsyag sila sa paligid. Ang sumunod na mga segundo ay mas lalong naging kakilakilabot. Naglaho ang tunog ng mga aso. Pinalitan ito ng sunod-sunod na lipad at dumapo sa itaas ng kanilang bubong. Parang malalaking ibon ang nasa itaas ng kanilang bahay. Nagsimulang yumanig ang bahay at ang lupa ay tila gumagalaw na para bang may mga malalakas na puwersa sa ilalim nito. Yumi, nandiyan na sila. Sa bubungan. Pinapalibutan nila tayo. Sari-saring tunog ang maririnig sa loob at labas ng bahay. Hindi rin nagpatinag ang mahiwagang tunog ni Yumi. Malalakas ang mga tigtalaok nito at tila handa ng makipagdigma. Hinawakan ni Yumi ang kanyang manok at marahang hinaplos ang ulo nito. Kuya ka pala pumasok dito sa bahay dahil alam mo ngayon ang takdang panahon ng pagbabalik ni Rita. Napakatalino mo talaga, mahiwagang manok. Sa isang iglap, lumangit-ngit ang pinto ng bahay. Mahigpit ang pagkakatali nito, ngunit nagawa pa rin itong sirain ng mga aswang. Sa pagkasira ng pinto, pumasok ang batang aswang at siya ay walang iba kundi si Rita. Ang mga mata nito ay parang mga apoy na sumasayaw sa gitna ng dilim. Ang kanyang buhok ay gulong-gulo at ang kanyang mga kuko ay napakahaba. Katakot-takot din ang kanyang mga pangil na animoy leon na handa ng umatake. Nagtagpo ang mga tingin ni Yumi at Rita. Makikita sa mata ng batang aswang ang labis na galit at animoy mabangis na hayop na sabik ng pumatay. Ngayong gabi, ipapatikim ko sa iyo ang malupit kong paghihiganti, Yumi. Bakit mo ito ginagawa sa amin, Rita? Dinadamay mo pati ang ibang mga tao sa aming baryo? Wala kang puso. Kung hindi mo ako pinalayas, hindi ko kailangan bumalik ng ganito. Kaya ngayon, papaslangan kita. Papaslangan ko kayo ng ate mong maarte at maldita. Sige, subukan mong saktan kami, Rita. Papaslangan ko ng manok ko. Ngumisi si Rita at ang kanyang mga kuko ay mas lalong humaba. Tumawa siya habang nalilisik ang kanyang mga mata. Ilan ba ang pinagmamalaki mo? Ang manok mong walang silbi? Siramin ang aking angkan. Walang binatbat ang manok na yan. Makalipas ang ilang segundo, nagsimula na ang labanan. Hawak-hawak ni Yumi ang manok habang buong tapang na nakaharap kay Rita. Simbilis ng kidlat ang paglipad ng manok.
Lumapit ito sa batang aswang at bumuga ng apoy. Napasigaw si Rita at bahagyang umatras. Balak niya sanang atakin si Yumi, ngunit hindi siya makalapit dahil pinoprotektahan ito ng mahiwagang manok. Ilayo mo sa akin ng manok mo, Yumi. Tayong dalawa lang ang maglalaban. Matapang ka, diba? Ayan, kalabanan mo ang manok ko. Patunayan mo ang lakas mo bilang isang aswang. Halos pasuko na si Rita sapagkat sunog na ang kanyang kabilang mukha. Hindi siya tinatantanan ng manok hanggat hindi nasusunog ang buong katawan nito. Nangihina na si Rita at halos hindi na siya makagalaw. Kaya sumigaw na lamang siya ng tulong sa kanyang mga kasamahan. Pinilit ng kanyang angkan na labanan ang manok, ngunit nasunog lamang ang iba sa kanila at naging abo. Nagpatuloy ang matinding labanan sa loob at labas ng bahay. Walang tigil sa pag-atake ang manok. Habang tumatagal, mas lalo itong naging marahas. Yumi, tulungan mo ako! Nabaling kay Mara ang atensyon ni Yumi nang marinig ang sigaw nito. Agad niya itong nilapitan at nakita niya itong nakatago sa ilalim ng kama habang pilit itong hinihila ng matandang aswang. Ikaw na matandang aswang ka? Bitiwan mo ang ate ko? Mabilis na inagaw ni Yumi ang buntot ng pagi na hawak ni Mara at hinampas niya ito sa aswang. Nanlilisik ang mga mata ng nilalang at hinarap niya si Yumi. Natanaw din ni Yumi ang mahabang patalim sa itaas ng kama. Mabilis na itong kinuha at itinuon sa matandang aswang. Sige, subukan mong lumapit. Papaslangan kita. Naglaban sina Yumi at ang matandang aswang. Samantalang si Mara naman ay iyak lamang ng iyak. Umalis na kayo mga halimaw. Para nga atakihin ako sa puso. Masakit na ang dibdib ni Mara. Dala ng labis na takot. Ngunit patuloy pa rin ang labanan sa loob ng kanilang tahanan. Maraming aswang nang nasunog at naging abo at konti na lamang ang natira. Sa huling pagkakataon, isang malaking apoy ang ibinuga ng mahiwagang manok at nasunog lahat ng kampo ng dilim kasama na roon si Rita. Tapos na ang laban? Wala na sila? Patay na silang lahat? Niyakap ni Yumi ang kanyang mahiwagang manok habang habol-habol niya ang kanyang hininga. Tumingin sa kanya ang manok. Wari bang sinasabi nito na ligtas na sila? Salamat sa pagligtas sa amin, mahal kong manok. Napakaangas mong lumaban. Lumundag ang manok at dumapo sa balikat ni Yumi. Unti-unting bumalik sa berde at abo ang kulay ng mga balahibo nito, simbolo ng kapayapaan. Napangiti si Yumi at binalot ng galak ang kanyang puso. Parang hindi ako makapaniwala. Tunay ngang mahiwaga ang manok na to. Yumi, nasa na mga aswang? Umalis na ba sila? Napangisi si Yumi. Nang makita niya si Mara, nasa ilalim pa rin ito ng kama at takot na takot. Huwag ka nang magtago, ate. Lumabas ka na riyan. Ubos na ang mga aswang. Talaga? Naku, salamat naman. Muntik na akong mahimatay sa takot. Lumabas na si Mara sa ilalim ng kama at lumapit siya kay Yumi. Grabe pala itong manok mo, Yumi. Napakatapang niya. Oo nga, ate. Mabuti na lang at binigyan ako ng matindang babae. Aalagaan natin ng mabuti ang manok na to. Tama ka, Yumi. Kakampi natin ang manok na yan laban sa mga nilalang ng dilim. Pero wow ha, bumalik na pala mga balahibo niya sa dating kulay. Opo, ate. Ibig sabihin, ligtas na ang paligid. Wala na mga masasamang nilalang. Mabuti naman, naubos na ang mga angkan ni Rita. Mga halimaw kasi sila. Sana, nung una pa lang, hindi na tayo nagtiwala kay Rita. Sinungaling palang aswang na yun. Laking pasasalamat ng magkapatid sa mahiwagang manok. Mula noon, naging tahimik na ang kanilang baryo. Wala nang mga aswang ang nambibiktima pagsapit ng gabi. Sa kabilang banda, patuloy naman sa pagbibigay ng biyaya ang mahiwagang manok. Palagi itong nangingitlog, kaya naman mas dumami ang kanilang mga manok. Naging maunlad ang kanilang pamumuhay, sapagkat araw-araw silang nagbebenta ng mga itlog at kung minsan naman ay manok. Hindi na ako maglalako ng bibingka dahil mga itlog na ang ibebenta ko. Mabuti pa to. Mas mabilis maubos. Marami kasi mga taong mahilig kumain ng itlog. Dito na nga nagtatapos ang kwento ni Yumi at ng kanyang mahiwagang manok. Maraming salamat sa lahat ng mga nakinig.